Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2941-2960. Kabanata 2941. Ang Ecclesiastic Order ay talagang umiiral. Nanatili silang nakatitig sa puyo ng tubig para sa anumang iba pang mga senyales ng mga pagbabago, ngunit bumalik ito sa normal na pagkaraan ng ilang minuto, at wala silang makitang lumabas mula rito. Ano ang? Maaaring ang lahat ng iyon ay isang natural na kababalaghan na dulot ng puyo ng tubig. Dahil lang siguro sa vortex. Tara, alis na tayo. Seryosong sabi ng babae. Ilang sandali pa ay umalis na silang apat sa lugar. Lingid sa kanilang kaalaman, may lumitaw na figure sa di kalayuan ilang sandali pagkaalis nila. Ito ay walang iba kundi si Levi mismo. Aalis siya sa lugar pagkatapos na walang makitang mahiwagang damo sa paligid ng super spiritual ley line nang maramdaman niya ang apat. Pagkatapos ay itinago niya ang kanyang presensya habang naglalakad siya papunta sa kanila. So, ito ang Ecclesiastic Order. Bulong ni Levi sa sarili na nakakunot ang noo habang nakatingin sa direksyon na pupuntahan. Sa paghusga sa kanilang mga kasuotan, sila ay dapat na mula sa Ecclesiastic Order. Alam ko kasi dati nag-disguise ako bilang isa sa kanila para takutin ang Love of Gods. Dahil sa kung gaano kalakas silang apat, makatuwiran na sila ay mula sa Ecclesiastic Order. Ang katotohanan na sila ay dumating sa lahat ng paraan dito upang hanapin ang lugar ng pagsabog na nagpabago sa mundo ay higit na nagpapatunay sa kanilang pagkakakilanlan. Kung sila ay mula sa utos, ibig sabihin ay talagang umiiral ito. Ito ay hindi kapanipaniwala. Nasaan sila noong sila ay kailangan? Ang pagsabog ng super spiritual ley line na nagpabago sa mundo ay dapat na naghila sa kanila mula sa pagtatago. Kung umiiral ang Ecclesiastic Order, dapat na umiiral din ang Esoteric Guild. Mula sa hitsura ng kanilang baluti, sandata, at antas ng enerhiya, malamang na umaasa sila sa enerhiya na para sa kanilang pagsasanay. Marahil ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild ay wala kahit saan dahil kaunti o wala nang nag-oorganisa na enerhiya ang natitira. Malamang na umalis sila pabor sa ibang lugar na may mga linya ng mga pagpipilian para sa kanila upang mabigyan sila ng malaking halaga ng mga pagpipilian na angkop para sa kanilang pagsasanay. Tama ang hula ni Levi. Ang apat na iyon ay talagang mula sa Ecclesiastic Order at lumabas sa pagtatago dahil sa napakalaking pagbabago sa mundo. Pumunta sila dito para siyasatin ang dahilan ng biglaang pagbabago, at nagtago sila sa kanilang bahagi ng erudiya na naglalaman ng mga spiritual ley lines. Ang isang may access sa kanila ay hindi kasing lakas ng isang ito sa South Pole, ngunit ito ay nagbigay sa kanila ng sapat na dagdag na enerhiya na hindi na nila kailangang gawin sa pagtatago. Nadala lamang sila sa labas ng mundo dahil sa mataas na konsentrasyon ng mga katangian ng enerhiya. Kaya naman natakot ang Love of Gods. Talagang umiiral ang Ecclesiastic Order, at napakalakas nila sa murang edad. Sinabi nila na walang mga Diyos-Diyosan si Erudia, ngunit malinaw na mayroon tayong grupo ng mga tao na kayang pumatay kahit na mga Diyos-Diyosan. Ang apat na iyon ay mas malakas kaysa sa Cardinal Hall General sa mga tuntunin ng kanilang pangunahing lakas, at ang kanilang pagsasanay ay tumutugma sa ginawa ni Evie. Tiyak na magugulat ang buong mundo kapag alam nila ang sikretong ito. Napatawa si Levi sa sarili sa katuwaan sa isiping iyon. Pagkatapos bumalik sa sasakyang panghimpapawid, sinabi ni Levi kay Dr. Erebus ang tungkol sa sitwasyon sa ilalim ng puyo ng tubig. Nako, hindi ko naisip na posible ito. Bulalas ng huli. Ito ay talagang may katuturan kung iisipin mo ito. Masyadong maraming bagay na mabuti ay masama para sa iyo. May hangganan ang lahat ng bagay sa buhay.
Tumunog din ang Digital God. Ngunit noon, nakatagpo ako ng isang grupo ng mga tao ngayon lang. Walang pinigilan si Levi habang sinasabi niya sa kanila ang lahat tungkol sa Ecclesiastic Order. Ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild ay talagang umiiral. Dahil mula sa Lab of Gods, alam na alam nila ang tungkol sa dalawang organisasyong iyon. Noon nila naintindihan kung bakit sila kanina pa pinapanood. Kung umiiral ang Ecclesiastic Order, bakit hindi natin sila pagalingin ang pagkalason ni Forlivie? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2942. Malaking pagtuklas ni Venom Fiend. Ang biglang tanong ni Dr. Erebus ay tumama kay Levi na parang bolt from the blue. Tama yan. Dahil nasaksihan ko ang kanilang pag-iral ng sarili kong mga mata, maaari kong hilingin sa kanila na tumulong na gamutin ang pagkalason ni Evie. Walang garantiya na magagawa nila ito, ngunit kahit papaano ay may mataas na pagkakataon na magagawa nila ito. Damn, I should have grabbed them instead of let them live just now. Titingin ako sa labas, sigaw ni Levi habang papalabas doon para hanapin ang apat, ngunit wala na sila. Saan tayo dapat pumunta? Tanong ng Digital God. Sa ngayon, tingnan natin si Evie sa Sagradong Bukal. Dahil doon, bumalik silang tatlo sa Sagradong Bukal. Matapos suriin si Forlivia, nakumpirma ni Levi na ayos lang siya. Ipinagpatuloy ni Troy at ng 80 iba pa ang kanilang pagsasanay habang binabantayan siya, kaya't mayroon siyang napakalakas na grupo na nagpapanatili sa kanya na ligtas. Ang bagamat ang Carrie Gray Academy ay isang restricted area at naglalaman ng 1 toneladang enerhiya, hindi rin masama ang tagsibol. Ito ay may isang maliit na linya ng mga linya sa ilalim nito upang magbigay sa kanila ng sapat na kakayahan sa enerhiya, kaya maaari pa rin nilang ipagpatuloy ang mga pamamaraan ng pagsasanay ni Levi at patuloy na palakasin ang kanilang sarili. Ang kalikasan ng kanilang paligid ay nagdaragdag ng pagkakaiba-iba sa kanilang pang-araw-araw na pagsasanay, na isang bagay na naramdaman niyang nasisiyahan siya. Silang tatlo ay nagtungo kay Erodia, at hinanap ni Levi si Daxon at iba pa upang itanong kung alam nila kung saan makikita ang Ecclesiastic Order. Gayunpaman, lahat sila ay nalilito sa kanilang mga mukha nang marinig nila ang kanilang tanong. Ha? Ang Ecclesiastic Order? Hindi ba't tsismis lang iyon? Bagamat marami ang nahulaan na ang mentor ni Edmund ay ang umalalay kay Erodia, hindi nila alam na si Levi iyon. Hindi ba't ikaw ang kumilos nang ikaw ay pinasinayaan bilang Crown King? Tanong ni Daxon. Tumanggaw si Levi. Tama iyan. Kung ganoon, ikaw ang umaatres kay Erodia, di ba? Sino pa kaya ang makakagawa niyan? Ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild ay bagay lamang ng alamat. Niwala sila. Napakunot ang noo ni Levi nang marinig iyon. Akala niya ang Ecclesiastic Order ay nagpakita ng kanilang sarili sa publiko, ngunit walang sino man ang nakakaalam tungkol sa kanilang hitsura. Ang Ecclesiastic Order ay umiiral. Nakita ko sila ng sarili kong mga mata. Ang mga salita ni Levi ay dumating bilang isang malaking sorpresa para kay Daxon at sa iba pa. Ano, nag-e-exist talaga sila? Lumuwa ang kanilang mga mata sa halos kanilang mga socket dahil sa gulat at hindi makapaniwala. Naniniwala ako na sila ang nakita ko. Ang mga kabataang iyon ay higit na makapangyarihan sa iyong mga anak, at hindi namin ipinagbabawal ang kanilang mga kagamitan. Sagot ni Levi. Ano, kung sinabi ni Levi, kung gayon ang Ecclesiastic Order ay dapat na talagang umiiral. Kung ganoon, bakit hindi sila nagpakita noong naghirap si Erodia noon? Bakit sila lalabas? Oh, tama, ang muling pagbabangon ng enerhiya. Agad na napagtanto ni Daxon ang nangyayari. Tumanggaw si Levi. Tama. Umaasa sila sa mga linya ng ley para sa kanilang pagsasanay, at ang mga pagbabago sa labas ng mundo ay nakakuha ng kanilang pansin. Kaya sila dumating. Na nagpapaliwanag ng lahat, ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild ay talagang umiiral, at sila ay nagmamalasakit lamang sa kanilang sariling mga interes. Hindi sila magpapakita maliban kung maapektuhan ang kanilang pansariling interes. Dahil walang kinalaman sa kanila ang kaligtasan ni Erodia, makatuwiran kung bakit hindi sila nag-abalang magpakita man lang. Kung ganoon ang kaso, dapat tayong magpadala ng mas maraming lalaki dyan upang imbestigahan ito. Tingnan natin kung may makikita tayong mga clues sa kinaroroonan nila.
Alam ni Daxon at ng iba pa na ginagawa ito ni Levi para sa kanyang anak, kaya mabilis nilang inutusan ang kanilang mga tauhan na hanapin ang ecclesiastic order. Kalimutan mo na, ako na mismo ang maghahanap sa kanila. Mahihirapan pa kayong hanapin sila, sabi ni Levi matapos itong pag-isipan. Kung hindi ma-detect ng isang tulad ni Dr. Erebus ang kanilang presensya, duda ako na may iba pang makakahanap sa kanila. Wala akong choice kundi ako na mismo ang maghanap sa kanila. Biglang tumakbo si Venom Fiend na nagmamadali. Guro, gumawa kami ng malaking pagtuturo. Sigaw niya habang hingal na hingal habang nakatayo sa harap ni Levi. Huminga ka bago magsalita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2943. Ang lokasyon ng Poison Handbook. Matapos maglaan ng ilang sandali upang mabawi ang kanyang katinoan, ang Venom Fiend ay nagpatuloy ng may pananabik. Nakakita kami ng ilang mga pahiwatig pagkatapos gumugol ng mahabang panahon sa paghahanap sa mga guho. Una sa lahat, natuklasan namin ang isang hindi kumpletong toxin rankang mayroon itong talaan ng lahat ng nakakatakot na lason sa mundo, at karamihan sa mga ito ay tumutugma sa mga nasa Poison Handbook. Ang ikatlong lason na nakalista sa toxin rankang ay tinatawag na Witherall, ngunit hindi ito naitala sa Poison Handbook. Research ako, at sa tingin ko ito ay malapit na kahawig ng isa na nalason ng iyong anak na babae dahil hindi kumpleto ang listahan na nakita namin, wala akong mahanap na impormasyon sa una, pangalawa, at marami pang ibang lason. Binigyan siya ni Levi ng seryosong tingin habang nagtatanong, ano ang ibig mong sabihin dyan? Well, ayon sa mga tala, ang toxin rankang ay kabilang sa ecclesiastic order. Sagot ni Venom Fiend na ikinagulat ng lahat ng tao sa paligid niya. Ito ay kabilang sa ecclesiastic order. Kaka-establish pa lang namin ang katotohanan ng kanilang pag-iral, at ngayon ay ipinakita na sa amin ang higit pang ebidensya para suportahan ang katotohanang iyon. Gayunpaman, pinaghihinalaan ko na ang toxin rankang ay binubuo. Nakikita mo, sa pamamagitan ng pagtuklas ng toxin rankang, nakakita ako ng isa pang mahalagang impormasyon. Ayon sa mga record, mayroong pangalawang tomo sa Poison Handbook, at ang ecclesiastic order ay kasalukuyang nagmamay-ari nito. Dahil hindi naman talaga kailangan ang unang volume, inilabas nila ito sa publiko para magkaroon ng iba. Ang mga salita ni Venom Fiend ay muling nagpagana kay Levi dahil nakahanap siya ng isa pang bakas sa ikalawang volume ng Poison Handbook. I think this is just a bunch of bullshit. Hindi ako makapaniwala na magiging pipi ang sekta ko para maniwala sa mga chismis. Ang Ecclesiastic Order at ang Esoteric Guild ay wala man lang. Kung hindi nila mapapatunayan ang pagkakaroon ng pangalawang volume sa Poison Handbook, kung gayon ito ay isa lamang alingaw-ngaw. Dagdag ni Venom Fiend na may kasamang pang-iinis. Bagamat nakahanap siya ng maraming pahiwatig tungkol sa Ecclesiastic Order, hindi siya naniniwala sa kanilang pag-iral. Tulad ng iba, ang tingin niya sa mga ito ay walang iba kundi isang chismis na hindi totoo. Seryoso siyang tiningnan ni Levi sa mata habang sinasabing, well, may sasabihin ako sa iyo. Talagang umiiral ang Ecclesiastic Order. Ano? Umiiral sila. Hindi ako naniniwala. Napakamot ng ulo si Venom Fiend. Sila talaga. Kinumpirma ito ng Crown King. Sabi ng isang tao sa background. Tinitigan ni Venom Fiend si Levi na hindi makapaniwala upang kumpirmahin kung totoo iyon, ngunit nakita niya itong tumango sa kanya ng mataimtim bilang tugon. May pag-asa ang anak mo, kung gayon. Kahit na wala ang Poison Handbook, ang Ecclesiastic Order ay dapat mayroong toneladang mahuhusay na individual. I'm sure dapat meron silang makakapagpagaling sa kanya. Kung ang isang bagay na kasing pangit ng Wither lahat ay nasa listahan lamang, kung gayon ang lason ni Evie ay maaaring hindi man lang umabot sa antas na iyon. Natuwa rin si Venom Fiend. Para kay Levi, ang paghahanap ng Ecclesiastic Order ay itinatakda sa pagpapagaling kay Forlivia. Hanapin ang Ecclesiastic Order. Sa utos ni Levi, lahat ng naruroon sa pinangyarihan ay nagmamadaling umalis upang simulan ang paghahanap. Saktong lalabas na si Levi at hahanapin sila mismo, lumapit si Zoe at iba pa para tingnan ang kalagayan ni Forlivia. Para mapatahimik sila, sinabi ni Levi na stable na ang kondisyon ni Forlivia pansamantala. Pinili niyang huwag sabihin sa kanila ang tungkol sa Ecclesiastic Order dahil ayaw niyang magpanik ang mga ito at mabubunyag ang impormasyong iyon sa publiko.
Hindi lamang iyon magdudulot ng malaking kaguluhan, ngunit wala ring magagawa upang matulungan ang sitwasyon dahil hindi pa rin nila mahahanap ang mga ito. Katulad noon, si Levi at ang iba ay nagsimulang lihim na maghanap ng mga pahiwatig na may kaugnayan sa ecclesiastic order sa loob ng Erudia. Gayunpaman, napakalaki ni Erudia sa paghahanap ng ecclesiastic order ay parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Maliban na lang kung nakasagasa sila sa kanila, napakahusay nilang makalampas sa kanila nang hindi nila namamalayan. Ang ecclesiastic order ay isang napakalihim na grupo sa simula, kaya ang paghahanap sa kanila ng walang anumang mga pahiwatig ay halos imposible. Mula noong muling pagkabuhay ng enerhiya, ang paglilipat ng enerhiya sa ilalim ni Erudia ay muling na-activate at inilabas sa hangin. Nagresulta iyon sa pagkakaroon ni Erudia ng mas mataas na konsentrasyon ng mas mataas na antas ng enerhiya kaysa saan man. Sa paghahanap ng ilang araw, may malaking nangyari kay Erudia. Dumating ang isang grupo ng mga individual na hindi magpapakita doon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2944. Ibaba ang iyong mga binti. Ito ay isang club na ipinadala mula sa Zyperia, ang pinakamalakas na puwersa sa mundo. Nagdulot sila ng takot sa puso ng mga tao saan man sila magpunta, lalo pat may naisip silang plano noon na kunin si Erudia. Naisip ng lahat ang dahilan ng kanilang pagdating ay upang subukan si Erudia at makita kung ano ang kalagayan ng bansa. Sa halip na lihim na tiktikan si Erudia, lumakas ang loob nila sa kanilang katayuan bilang pinakamakapangyarihang puwersa kaya nagpasya silang mag-waltz na lamang sa bansa. Masyadong mayabang ang mga lalaking lumapit na hindi na nila pinansin kung sino man ang umaatres kay Erudia. Bagamat mayroon si Erudia na tagapayo ni Edmund upang suportahan ang bansa, walang nakakaalam ng eksaktong mga detalye kung ano ang nangyayari. Higit pa rito, ang salita sa kalye ay ang ecclesiastic order at ang esoteric guild ay wala. Dahil dito, iginagalang ng mga Dragonites ang mga lalaki mula sa Zyperia at sinubukan ang kanilang makakaya upang matugunan ang kanilang bawat pagpasok. Pinalala lang nito ang mga bagay habang ang mga lalaki ay lalong naging bastos at gumawa ng mas hindi makatwirang mga tulad ng pagkakaroon ng Edmund pati na rin ang kanyang tagapagturo na pumunta sa kanila ng sabay-sabay. Ang lahat ng mga kahilingang iyon ay upang saklawin ang lakas ni Erudia bago sila sumunod sa mga kahilingan ni Zyperia. Galit na galit ang mga Dragonites sa kanilang pag-uugali, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Nang bumalik si Levi mula sa kanyang paghahanap para sa ecclesiastic order sa gabi, si Dr. Erebus at Digital God ay lumapit sa kanya upang makita siya kaagad. Mr. Si Garrison, isang grupo mula sa Zyperia ay dumating ngayon. Sa tingin ko, hiniling nilang makita ang The Cardinal Hall General at ang kanyang mentor. Sabi ni Dr. Erebus. Isang malamig na kislap ang lumitaw sa mga mata ni Levi nang marinig niya iyon. Oh, hindi ako makapaniwala na mayroon pa silang lakas ng loob na tumuntong kay Erudia. Siguro ayaw nilang sumuko sa isang kumikitang bansa tulad nito. Naniniwala ako na sinusubukan nilang saklawin ang mga limitasyon ni Erudia, paliwanag ng Digital God. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Levi. Hey, okay, gusto nilang makita ang mentor ng The Cardinal Hall General, di ba? Well, magiging akin iyon. Pupuntahan ko sila kaagad. Mabilis siyang tumungo sa conference room kung saan pinagsilbihan ang mga kinatawan ng Experian. Ang pinuno ng mga kinatawan ng Zyperian ay isang lalaking nagngangalang Tyrian. Nakapatong ang dalawa niyang paa sa mesa at mayabang na mukha habang ang kanyang mga tauhan ay patuloy na gumagawa ng hindi makatwirang mga kahilingan. You guys should understand that we are giving Erudia a chance here. Hanggat gagawin mo ang lahat ng sinabi ni Zyperia, bibigyan namin ng mga pag-aayos at pamamaraan upang lumikha ka ng mga deity. Makakatulong ito na madagdagan ang dami ng mga deity sa Erudia. I'm sure you are all well aware sa sitwasyon dito sa Erudia, right? Oo naman, may isang makapangyarihang individual ang pumatay ng isang deity mula kay Kirea noon, pero hindi mo pa alam kung sino ang taong iyon. Sabi ni Bennett na may malamig na ngisi. Tiyak na ginawa ng mga lalaking ito ang kanilang pananaliksik ng lubusan. Alam pa nila ang tungkol sa makapangyarihang individual na pumatay sa Kirin deity kapag wala kaming ideya kung sino ang taong iyon.
Ang mga Dragonites ay ganap na natahimik matapos marinig iyon. Dapat mong malaman na ang Zyperia ay may maraming malalakas na mandirigma na maaaring pumatay sa mga deity. Ngayon, umaasa kaming magkaroon ng mapayapa na relasyon kay Erudia. Umasa ka sa amin, at ibibigay namin sa iyo ang aming proteksyon bilang kapalit. Nagpatuloy si Bennett. Bam! Biglang sinipa ang pinto ng conference room. Tulad ng impyerno, aasa kami sa iyo. Galit na sigaw ni Levi habang tumatakbo papasok ng kwarto. Smack! The next thing they know, sinampal niya ng malakas si Bennett sa mukha. Ang tunog nito ay umalangaw-ngaw sa conference room, na ikinagulat ng lahat sa loob na hindi nakaimik. Pagkatapos ay inilipat ni Levi ang kanyang tingin kay Tyrion at sinabing, ibaba mo ang iyong mga binti o kukunin ko sila mula sa iyo. Bago pa man makapag-react si Tyrion, buong lakas na yumoko si Levi sa kanyang mga tuhod. Basag. Dinig na dinig ang tunog ng mga bitek ng buto habang ang magkabilang binti ni Tyrion ay nabali sa lugar. Ang sumunod ay isang nakakadugong hiyawan na pumuno sa buong conference room. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2945. So what if I bully you? Natigilan ang lahat. Maging si Dr. Erebus ay nanginginig sa takot. Isa pa, napakabangis ng kanyang mga suntok. Bigla na lang umalangaw-ngaw sa buong conference room ang mga hiyawan nila ng paghihirap. Napayuko si Tyrion sa lupa sa sakit. Levi. Nakilala ng iba mula sa Zyperia Regiment si Levi. Alam mo ba ang ginagawa mo? Itinutulak mo si Erudia sa isang hindi maibabalik na pagkamatay. Kung atakihin mo kami, para itong pag-atake sa mga kinatawan ng Zyperia. Halatang ginagalit mo kami. At saka, ikaw ang Crown King. Kinakatawan mo si Erudia. Ang iyong mga aksyon ay nagpapakita ng kay Erudia. Ipinahihiwatig nito na minamaliit kami ni Erudia at sinusubukan niya kaming pukawin. Pumunta kami dito ayos ng payapa at talakayin ang mga palabas sa palabas para sa Zyperia at Erudia. How dare you hit us nang walang dahilan? Gusto mo bang maglunsad kami ng pag-atake? Ikalulugod naming gawin ito. Sa katunayan, nabagabag kami dahil wala kaming mahanap na dahilan para magsimula ng digmaan. Naghiyawan ang lahat. Sinisi nilang lahat si Levi. Higit pa rito, binigyang diin nila na si Levi ay nangyari kay Erudia at ginamit ito bilang dahilan upang magsimula ng digmaan. Sampal, 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 sampal. Pilit na sinampal ni Levi ang apat sa pisngi nila. Freak you. Makipag-ayos sa kapayapaan. Nandito ka ba para makipag-ayos? Hinihiling mo kay Erudia na umasa sa iyo. Paano kung kinakatawan ko si Erudia? Paano kung magsisimula tayo ng digmaan? Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Ayos lang. Dahil lahat kayo ay makapangyarihan at makapangyarihan, pumunta lang sa amin. Papatayin ko lahat ng ipapadala mo sa amin. Sampal, 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 sampal. Sinampal ni Levi ang kabilang side ng mukha nila. Puno ng dugo ang kanilang mga pisngi habang nahati ang mga balat. Natural, walang nang-ahas na magsalita ng isa pang salita. Nagsisigawan silang lahat sa sakit. Nagulat ang lahat, lalo na ang mga naghohost ng mga Dragonites. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Dahil natatakot silang lumikha ng isang salungatan, sila ay lubos na gumagalang sa mga kinatawan ng Zyperia. Gayunpaman, sa sandaling dumating si Levi, marahas niyang binugbog ang lahat. Levi, ikaw, magsasalita na sana ang isang taga-Zyperia. Gayunpaman, nang masalubong niya ang nakakatakot na titig ni Levi, sa sobrang takot niya ay mabilis niyang itinikom ang kanyang bibig. Napakalakas ng sampal ni Levi na muntik na siyang mamatay. Kaya naman, hindi na siya nang ahas na magsalita pa kay Levi. Maging ang mga Dragonites ay natakot. Nang maramdaman ang nakamamatay na aura mula kay Levi, nanginginig sila sa takot. Lumakad si Levi at sinigawan ang iba, pumunta ka at tumayo sa harap. Sinong nagsabing maupo ka? Huwag mo kaming ay bully ng ganyan. Snap Tyrion, na ang mga binti ay baldado, sa pamamagitan ng gritted ngipin. Umupo si Levi sa sofa at malamig na tumikim. Paano kung bino-bully kita? Kaya mo ba akong talunin? Halika at atakihin ako, kung gayon. Napatitig kay Levi ang mga kinatawan ng Zyperia. Nabaluktot ang kanilang mukha sa galit at nagumbok ang kanilang mga ugat. Gayunpaman,
Wala silang magagawa tungkol dito. Kung magsalita sila pabalik, mabubugbog sila. Kaya naman, wala silang ibang pagpipilian kundi ang sumuko. Sige na, tumayo ka sa harap, sigaw ni Levi. Dahil hindi sila nang ahas na suwayan siya, kinaladkad nila ang Tyrion at tumayo sa harap ni Levi. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gumawa ng gulo kay Erudia? Malamig na tanong ni Levi. Higit pa rito, hindi ba't binalaan kita na mabilis na putulin ang relasyon kay Idre at isuko sila? Nanlilisik kay Levi, malamig na tumawa si Tyrion. Narinig na kita, pero ano? Tinuturuan mo ba kami kung ano ang gagawin? Tinuturuan mo ba ang 10,000 mga deity sa Zyperia kung ano ang gagawin? We're too weak, kaya mo kaming nagawang ay bully. Aminado kami. Gayunpaman, umaasa ako na kapag dumating ang lahat ng mga deity ng Zyperia, maglakas loob ka pa rin kumilos ng mayabang. Malamig na tumikim si Bennett at idinagdag, well, hindi na natin kailangan ng libu-libong mga Diyos-Diyosan. Ang nag-iisang Diyos lamang ay sapat na upang maisara niya ang kanyang bibig ng masunurin. Oo, tama iyan. Bagamat kinikilala ko iyon, ayaw kong aminin ang pagkatalo. Maglakas loob ka bang hayaan akong tumawag para sa backup? Matigas na sabi ni Tyrion, kahit nabali ang kanyang mga binti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2946. Hindi nila tinupad ang kanilang salita. Sa katunayan, tumingin siya sa direksyon ng mga Dragonites. Sige, pasensya ka na sa ginawa ni Levi. Halatang tinutuya niya kami sa ugali niya. Kahit na hindi kami partikular na makapangyarihan, kinakatawan pa rin namin ang Zyperia. Sa pag-atake sa amin, sinasalakay ninyo ang aming bansa at pinipilit kaming magdeklare ng digmaan. Kapag ang 10,000 ng ating mga Diyosa ay nagmarcha sa iyo, pagsisisihan mo ang iyong mga aksyon ngayon. Dagdag pa ng ibang mga kinatawan, tama. Alam natin na si Erudia ay may isang mandirigma na kayang pumatay sa mga Diyos-Diyosan. Gayunpaman, tingnan natin kung kaya mong patayin ang 10,000 sa kanila. Sa sandaling iyon, ang kabigatan ng sitwasyon ay bumungad sa mga Dragonites. Dahil ang mga lalaking iyon ay mga kinatawan ng Zyperia, alam ng mga Dragonites na hindi nila kayang saktan sila sa anumang paraan. Totoong mayroong isang tao sa Erudia na maaaring pumatay sa mga Diyos-Diyosan. Gayunpaman, walang nakakaalam kung sino ito. Gayunpaman, hindi mahalaga kung gaano kalakas ang taong iyon, dahil walang paraan na matatalo niya ang 1,000 Diyos-Diyosan, lalo na ang 10,000 sa kanila. Maliwanag, ang Zyperia ang pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Kung isasaalang-alang ang dumaraming bilang ng mga pagkakataon na Diyos na kanilang ginawa, ang kapangyarihang taglay nila ay tunay na nakakatakot. Dahil dito, walang gustong magkaroon ng gulo sa kanila. Dahil si Erudia ay walang anumang lihim na armas, tiyak na hindi sila magkatugma para sa Zyperia. Kaya, ang pag-iinit ng mga kinatawan ay magbibigay lamang sa kanila ng dahilan upang magdeklare ng digmaan. Ito ay isang kahihinatnan na walang sino man ang nang-ahas na pasanin. Nang makita nila kung gaano katikot ang mga Dragonites, sabay-sabay nang ngumiti sina Tyrion at Bennett. Alam mo na ba ngayon kung ano ang dapat gawin? Ngumisi si Tyrion. Humihingi ako ng tawad sa ngalan ng Sea Crown King. Ito ay walang iba kundi isang hindi pagkakaunawaan. Given how magnanimous you are, please forgive us for our transgressions, sabay-sabay na paghingi ng paumanhin ng mga Dragonites. Sa kabila nito, hindi pa rin nasisiyahan si Tyrion. Magsasalita pa lang sana siya, umalangaw ang boses ni Levi. Ang kanilang mga salita ay walang anumang bigat. Napatingin si Tyrion at ang iba pa kay Levi. Huwag mong sabihin sa akin na sa iyo ang gawin. Talagang mahalaga ang sinasabi ko. Tumanggo si Levi. Gayunpaman, naisip mo ba ang mga kahihinatnan? Kaya mo bang tanggapin ang responsibilidad para sa kanila? Kapag sumiklab ang digmaan, maglalagay tayo ng libu-libong mga Diyos-Diyosan na yuyurak kay Erudia. Kaya mo ba talagang mangyari iyon? Sinaman ng tingin ni Tyrion si Levi. Bakit mag-aaksaya ng oras sa mga salita? Kung gusto mong magsimula ng digmaan, sige at gawin mo. Huwag mo lang akong takutin ng salita. Isang masamang kislap ang sumilay sa mata ni Levi. Kung ganoon, papatayin kita at tingnan kung may lakas ng loob si Zyperia na magdeklare ng digmaan sa atin.
Ang mapangahas na salita ni Levi ay nagulat sa lahat ng naruroon. Sa sandaling makita ni Tyrion ang uhaw sa dugo na tingin ni Levi, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. How dare you? Sigaw niya kay Levi. Walang hindi ko pinangarap na gawin. Tumawa si Levi. Nang maramdaman nila ang layunin ni Levi na pumatay, nataranta ang mga Dragonites, dahil alam nila na susundin ni Levi ang kanyang mga salita na may pagkilos. Hindi, Crown King. Para sa kapakanan ng higit na kabutihan, hindi natin siya maaaring patayin. O kung hindi, darating ang kapahamakan. Tama, Crown King. Isipin ang mas malaking larawan. Hindi namin kayang masaktan si Zyperia. Talagang wala tayong laban sa kanila. Hinikayat ng mga Dragonites si Levi laban dito at sinubukan pang pigilan siya. Ha. Nang makita nila ang tugon ng mga Dragonites, tumawa si Tyrion at ang kanyang mga tauhan. Mula sa kanilang pananaw, si Levi ay nagkaroon ng mas kaunting kalayaan upang patayin sila dahil pinigilan niya ang malaking larawan. Maliban kung syempre, isa siyang baliw na hindi malamang, dahil ginawa niya ang kanyang pangalan mula sa pagiging matalinong taktika. Dahil siya ang military strategist na responsable sa pagtalo sa Lab of Gods, halatang hindi siya baliw. Sa katunayan, hindi na siya maaaring maging mas makatwiran. Ganyan dapat, basta magsusorry siya, I will consider letting the matter slide, nakangiting mungkahi ni Tyrion. Bilang resulta, patuloy na hinikayat ng mga Dragonites si Levi na umatras sa account ng hinaharap ni Erudia. Ganun ba? Ako lamang ang makakapagpas siya ng malaking larawan. Mamatay. Biglang nagpakawala si Levi ng napakalaking lakas at itinulak ang mga Dragonites sa isang tabi. Boom! Isang nakakatakot na puwersa ang nagpawi sa utak ni Tyrion. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2947. Ang yabang ni Idre. Nang walang anumang babala, ang ulo ni Tyrion ay hinaypan sa putik, na naging sanhi ng kanyang utak na tumatosek sa mga mukha ng lahat ng nasa paligid niya. Sa sandaling iyon, nabigla ang lahat sa pagiging walang awa ni Levi. Nako, napahamak na tayo. Ang mga Dragonites ay nananagway nang maramdaman nilang lumulubog ang kanilang mga puso. Ginawa nilang mga kaaway ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Para naman kay Bennett at sa iba pa, nanatili silang tahimik, na parang nakatitig sa mukha ng kamatayan. Kanina lang, inakala nila nang may mataas na katiyakan na hindi papatayin ni Levi ang sinuman maliban kung siya ay isang baliw. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na siya ay talagang baliw upang patayin si Tyrion. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Levi sa kanila at nagtanong, sino ang pinuno? Itinuro ng iba pang apat si Bennett na nanginginig ang mga daliri. Ikaw, bumalik ka sa Zyperia, dala itong 3 mensahe. Una, itigil ang pagpapadala ng mga lalaki dito para makipag-usap kay Erudia. Papatayin ko ang bawat darating. Pangalawa, kung gusto mong magdeklare ng digmaan, sige gawin mo. Hindi naman kami natatakot. Pangatlo, ibigay mo kay Idre bago ako personal na umalis para patayin sila. Pagdating dyan, gagawing impyerno sa lupa si Zyperia. Dahil dito, maging handa na pagdusahan ang mga kahihinatnan ng iyong mga pagpili. Deklare ni Levi gamit ang daliri na nakatutok kay Bennett. Natarante si Bennett sa mga pagbabanta. How dare you? Boom! Nang sisigat pa sana siya, dumaan siya ng malakas na hampas kaya sumabog ang katawan niya sa ambon ng dugo. Ano ang? Nagulat ang lahat at hindi makapaniwalang tumingin kay Levi. Panibagong patayan. Dahil may gusto lang siyang sabihin. Ang lahat ng mga Dragonites ay naging mapatla. Galit na galit si Levi. Sa pamamagitan ng paggawa nito, sinira niya ang aming relasyon ni Zyperia at hindi kami iniwan ng puwang upang bumalik. Ngayon, ikaw na ang baalang maghatid ng mensahe. Napatingin si Levi sa natitirang apat na nanginginig na kinatawan. Nang may sasabihin pa sana sila, nilunok nila ang kanilang mga salita sa huling minuto bago tumango ng mariin. Wala sa kanila ang gustong ulitin ang parehong pagkakamali ng pagkamatay dahil sa sobrang daming gustong sabihin. Kung ganoon, bakit hindi ka umaalis? Hinihintay mo bang patayin ko kayong lahat? Nang marinig ang mga salita ni Levi, tumakas silang apat sa takot at nawala sa isang kisap mata. Kasabay nito,
binigyan ng mga Dragonite si Levi ng masamang tingin at sinubukang magsalita. Bago pa nila magawa iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Levi. Linisin mo ang lugar na ito. Isa pa, wala ring kwenta ang sinabi mo kanina. Sigh. Bumantong hininga ang iilan sa kanila bago linisin ang kalat. Dahil doon, umalis si Levi kasama ang kanyang mga kasama. Hindi nagtagal, bumalik ang apat na kinatawan sa Zyperia at iniulat ang lahat sa kanilang mga nakatataas, na nagdulot ng kaguluhan sa buong bansa. Matapos ang paulit-ulit na pagtuya ni Levi, ang kanilang kinatawan ay nauwi sa pagkatay. Higit pa rito, pinabalik ni Levi ang natitira na may babala at pananggahasan silang magsisimula ng digmaan. Nabaliw na ba si Levi? How dare he try and challenge us? At saka, pananggahasan niya tayong magsisimula ng digmaan. Siguradong wala na siya sa isip niya. Kung ganoon, dapat ba nating salakayin si Erudia? Biglang napuno ng katahimikan ang silid. Natural, gusto ng lahat na kunin si Erudia dahil sa napakagandang proposisyon nito. Gayunpaman, mula nang masakir ang 50 Diyos-Diyosan mula kay Kirea, walang sapat na kumpiyansa na gawin iyon. Hindi sila nang ahas na kumilos ng walang ingat hanggang makarating sila sa ilalim ng bagay. Pagkatapos ng lahat, naranasan na nila ang isang mapangwasak na pagkatalo sa Emberfall Rainforest. Kahit na hindi malaki ang epekto, ang kanilang mga superior ay nagplano na muling ayusin sa pamamagitan ng pagkuha sa Idre upang subaybayan ang mga pagpapakita na Diyos. Dahil dito, nagpasya silang huwag salakayin si Erudia sa ngayon. Maaga o huli ay idedeklara ang digmaan, hindi lang ngayon. Tungkol sa babala ni Levi tungkol kay Idre, hindi nila ito pinansin, dahil hindi nila ito nakikita bilang isang banta. Kung talagang may lakas ng loob si Levi na gawin ito, malugod siyang sumubok. Sa kabila nito, hindi natin makakalimutan kung paano tayo pinahiya ni Levi. Ang lahat sa Zyperia ay nanginginig sa galit. Samantala, nang makatanggap ng balita si Idre tungkol sa pagbabante ni Levi, tinawanan din nila ito. Sinisikap lang tayo ni Levi na takutin. Kung talagang sinasadya niya, naghiganti na siya para sa kanyang anak. Tama, madaldal lang siya. Siguradong hindi siya maglalakas loob na pumunta sa Zyperia. Hindi na natin siya kailangang seryosohin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2948. Nagkaproblema na naman si Forlivia. Hindi lamang kinukutsanin na Idre at Zyperia si Levi, ngunit ang iba ay ginawa rin ito nang magsimulang kumalat ang balita. Para sa kanila, ito ay lamang ng mga rants ng isang walang magawang tao. Dahil hindi makapaghiganti kay Idre, ang tanging nagawa ni Levi ay ang maglabas ng walang ngipin na bumabanta, na ginawa siyang puno ng biro ng lahat. Kahit na may ilan na hindi ito nakakatuwa, tulad ng imperial na pamilya ng Raysonia, karamihan sa iba pang bahagi ng mundo ay ginawa ito, lalo na ang grupo na sinubukang kumalap kay Levi para tulungan sila sa paghihiganti. Sila rin ay kinutsa siya ng walang pag-aalinlangan. Siya ay walang iba kundi isang duwag. Kung tutuusin, halata sa akin ang huling beses na nakita ko siya. Maliban sa paglalabas ng mga pananakot, wala siyang lakas ng loob na maghiganti sa kabila ng nangyari sa kanyang anak. Siya ay talagang hindi katumbas ng halaga bilang isang tao o isang ama sa lahat. Anyway, he can just stand by and watch, while we take action. Kahit na hindi tayo sapat para sirain si Idre, kaya pa rin nating patayin ang iilan nilang miyembro, at iyon ang gagawin natin para patunayan ang punto natin sa kanya. Nakatanggap sila ng balita na nagpadala kay Idre ng 5 lalaki mula sa Zyperia para magsagawa ng mga eksperimento sa isang lugar na ipinagbabawal. Malamang na may kaugnayan ito sa paggamit ng mga benepisyo na Diyos. Kaya naman, bumuo sila ng grupo para palampasin ang 5 lalaki mula kay Idre. Ito ay bubuo ng 13 sa pinakamahuhusay na assassin na dati ay hindi bababa sa Ultimate Class Warrior. Sa kanila, 4 ang naging Diyos. Maliwanag, ang mga mamamatay tao na nasa antas ng Diyos ay natural na mas makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong Diyos. Kaya, nagtitiwala sila na magiging matagumpay sila sa pag-alis ng kanilang mga target. Ito rin ay magsisilbing preview ng kanilang mga kakayahan. Kinabukasan, nagsimula na ang kanilang misyon. Sa kasamaang palad, mabilis na dumating ang balita ng kanilang pagkabigo.
Ang bawat isa sa 13 mamamatay tao ay pinatay, kabilang ang 4 na mga Diyos. Tungkol naman sa entourage ni Idre, isa lang ang mandirigma nilang nagtatanggol sa kanila. Nang sa wakas ay lumabas ang balita, ang lahat ay nagulat sa kung gaano kalakas ang Zyperia. Nagsilbi itong deklarasyon na si Idre ay nasa ilalim ng kanilang proteksyon. Kung sino man ang sumubok na salakayin si Idre ay makakatagpo ng kanilang kapahamakan. Ang nabigong misyon ay nagdulot ng matinding pagkalugi sa organisasyon na naghihiganti kay Idre. Sa halip na patunay ang kanilang punto kay Levi, nauwi sila sa mahinang bagbog. Ang resulta ay nagpilit sa kanila na muling suriin ang kanilang mga plano. Kung tutuusin, ang pagkawala ng 13 asasin ay isang matinding dagok sa kanila. Hindi nagtagal, nakarating sa pandinig ni Levi ang balita ng kabiguan. Mukhang ginagamit ng Zyperia ang kaganapang ito para ipakita ang kanilang dominasyon sa atin. Dumagundong si Dr. Erebus. Si Levi, na nakatutok sa pagsubaybay sa Ecclesiastic Order, ay malamig na sumagot, "Wala akong panahon para patayin sila ngayon." Pakiramdam niya ay nasaroon siya ng loob sa katotohanang hindi niya mahanap ang anumang mga palatandaan ng mga ito at wala siyang anumang lead. Sinabi ni Dr. Erebus, "Sa palagay ko sinasadya nilang itago ang kanilang mga landas. Kung iyon ang kaso, magiging mahirap hanapin ang mga ito kahit na para sa iyo. Maliban na lang kung makaharap natin sila ng personal, tayo." Isinasaalang-alang na ang iba ay dumating na walang dala, marami ang nagsimulang mawalan ng pananampalataya sa mga salita ni Levi. Sa kabila nito, matatag na naniniwala si Levi na umiiral ang Ecclesiastic Order. Kaya lang hindi sila gumawa ng anumang paraan ng paggalaw o nakialam sa mga gawain ng mundo, na ginagawang mahirap silang masubaybayan. Simula noon, ang layunin ni Levi ay hanapin ang punong tanggapan ng order. Dahil ang utos ay naging isang alamat sa loob ng maraming taon, ang punong tanggap nito ay dapat na sobrang liblib o maayos na nakatago sa mga espesyal na pamamaraan. Kaya, mahirap para sa sino man na matuklasan ang posisyon nito. Dahil nabanggit mo na kailangan nila ng enerhiya para sa kanilang paglilinang, dapat na natin simulan ang pagtingin sa mga lugar na likas na mayaman dito. Sa ngayon, hindi ba lahat ng mga lugar na ito ay itinalaga bilang mga restricted areas? Dr. Erebus speculated. Sa sandaling iyon, nagmadali ang Digital God. Masamang balita, may nangyaring mali. May balita mula sa Sagradong Bukal. Nagkaproblema si Forlivia, at kailangan nating bumalik kaagad. Nang matapos ang Digital God, wala na si Levi. Naglalakbay sa himpapawid, sabay-sabay siyang nagtungo sa Emberfall Rainforest. Hindi man lang niya isinama si Dr. Erebus, dahil nag-aalala siyang mabagal lang siya ng huli. Kaya naman, si Dr. Erebus at Digital God ay kailangang lumipad doon sa halip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2949. Ang lason na nilikha ko. Hindi nagtagal, dumating si Levi sa Sagradong Bukal. Sa una, ipinalagay niya na si Troy at ang iba pa ay nahaharap sa isang malakas na kaaway. Gayunpaman, dumating siya upang malaman na wala sila sa panganib. Anong nangyari? Matigas na tanong ni Levi. Si Forlivia ay nahimatay sa loob ng Sagradong Bukal, habang ang kanyang mukha ay natatakpan ng mga linya na dulot ng lason. Sa hitsura nito, matagal na siyang nagpumiglas dahil ang lason ay naging sanhi ng kanyang pag-uugali. She was doing fine until she suddenly went raving mad. Parang kumikilos ang lason, mahinang paliwanag ni Troy. Kahit na ang kanyang reaksyon ay nagbigay sa kanila ng takot, wala silang ideya kung paano siya tutulungan. Pagkatapos, sinuri siya ni Levi. Sa katunayan, ang lason ay kumikilos na naman. Ang kalagayan niya ngayon ay katulad noong kalalabasan lang niya. Nangangahulugan iyon na ang oras na ginugol niya sa sagradong tagsibol ay hindi nakakatulong sa kanya. Sa katunayan, ang bawat bahagi niya ay tila unti-unting humihina, at siya ngayon ay nagbitiw sa pagiging isang semi-walang malay na estado sa halos lahat ng oras. Ano ba talaga ang nangyayari? Pagtingin sa tubig ng sagradong bukal, napansin ni Levi na ito ay naging itim. Bukod dito, ang lahat ng mineral nito ay naabsorb din. Noong panahong iyon, ang rate ng pagsipsip ng mineral ay tumaas ng malaki kumpara noong nilinis ng sagradong tagsibol ang Forlivia kanina.
Ano ito na sumisipsip ng lahat ng sustansya ng tagsibol. Habang bumabalot sa kanya ang pakiramdam ng pagkabalisa, sinisiyasat ni Levi ang dahilan. Naiintindihan ko na. Ito ay dapat dahil sa kung gaano kalakas ang lason. Talagang may kakayahan itong lumaki at palakasin ang sarili. Sa simula, pinigilan ng tubig ng sagradong bukal at nagawa pang linisin si Forlivia ng lason. Gayunpaman, ang lason ay nagawang umangkop sa mga kondisyon at ginamit ang spring water bilang isang paraan upang muling pasiglahin ang sarili nito. Sa katunayan, sa pamamagitan ng paggamit ng Forlivia bilang isang daluyan, nagawa nitong sumipsip ng higit pang mga sustansya mula sa tubig. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ng lason ay i-convert ang Forlivia sa lason mismo. Ang huling malas ay nabubuhay hanggang sa reputasyon nito bilang ang pinakamalakas na lason kailanman. Hindi lamang ito maaaring mag-evolve ngunit lumakas din ng mag-isa. Ang pagtuklas ay isang bagay na hindi inaasahan ni Levi. Napakalakas ng lason na sa halip ay dinaig nito ang sagradong bukal. Buti na lang at naka-absorb ng maraming gamot ang Forlavias noong nababad siya sa tagsibol kanina. O kung hindi, ang kanyang buhay ay nanganganib sa pamamagitan ng lason na kumikilos. Hindi nagtagal, dumating si Dr. Erebus at Digital God. Nang marinig nila ang nangyari, natigilan sila. Hindi ba ibig sabihin nun ay wala ng silbi ang sagradong bukal? Kung patuloy siyang magbabad dito, hindi ba lalakas ang lason mula sa pagkain dito? Itinampok ni Dr. Erebus ang pinakamahalagang punto. Dahil dito, nasisiraan ng loob si Levi. Nang akala niya ay nakahanap na siya ng solusyon, nag-backfire ito sa kanila. Masyadong malakas ang lason. Yung mga B****starred. Napuno ng galit si Levi. Higit sa lahat, ano ang dapat kong gawin? Tatalikuran ko na ba ang sagradong bukal ng ganoon na lang? Sa sandaling iyon, ayaw tanggapin ni Levi at ng kanyang mga kasama ang nangyayari. Ang Ecclesiastic Order ba at ang ikalawang bahagi ng Poison Handbook ang huling pag-asa natin? Simula noon, patay na ang ideya ng paghahanap ng mga mahiwagang halamang gamot sa mga pinaghihigpitang lugar. Kahit sa super spiritual na ley line sa ilalim ng South Pole, wala silang mahanap. Ang mga natagpuan sa ibang mga pinaghihigpitang lugar ay hindi sapat ang lakas upang gamutin si Forlivia sa kanyang pagkalason. Ngayong wala ng silbi ang sagradong bukal, wala nang pagpipilian si Levi kundi buhatin si Forlivia at umalis. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang maghanap ng panlunas sa lason. Lahat, bumalik sa Erodia, at hanapin ang Ecclesiastic Order. Kapag mayroon kang lead, ipaalam sa akin kaagad. Pagkatapos ay ipapaalam ko sa iyo kung paano makilala ang mga ito. Dahil dito, pinabalik ni Levi si Troy at ang 80 lalaki sa Erodia upang ipagpatuloy ang paghahanap para sa Ecclesiastic Order. At saka, itinuro niya sa kanila ang espesyal na paraan para makilala sila. Para sa kanya, nagpatuloy siya sa paghahanap ng mga mahiwagang halamang gamot sa Rank 1 restricted areas. At saka, nakuha niya ang Digital God na manatili sa likod upang mahanap ang mga natatanging tao sa buong mundo. Maliwanag, susubukan ni Levi ang bawat posibilidad. Bago siya umalis, biglang bumulala si Dr. Erebus, Mr. Garrison, may ideya ako, at sa palagay ko maaaring gumana ito. Ano ito? Sabihin mo sa akin dali, nag-aalalang sigaw ni Levi dahil sa pagkawala ng pakiramdam niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2950. Isang gantimpala. Iminungkahi ni Dr. Erebus, mag-issue tayo ng reward. Ano? Sino man ang makapagpapagaling ng Forlivia o magbigay ng mahiwagang gamot at mga halamang gamot upang gawin ito ay mabibigyan ng maraming gantimpala. Tumingin si Dr. Erebus kay Levi. Ang kapaki-pakinabang na gantimpala ay magsisilbing isang catalysta para sa paglitaw ng lahat ng uri ng mahiwagang gamot o para sa makapangyarihang mga figure upang ipakita ang kanilang sarili. Kung tutuusin, marami tayong mahalagang bagay na ibibigay. Pagkatapos tuklasin ang 1 tonelada ng mga pinaghihigpitang lugar, ang mga mahiwagang halamang gamot na hindi pinapahalagahan ni Levi ay talagang pinahihintulutan na ang iba ay handang mamatay para sa kanila. Ang pagsasabit lang ng ilan sa kanila sa mundo ay sapat na para mabaliw ang mundo sa pagsigaw para sa kanila. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay nagkaroon ng kasaganaan ng mga ito sa kanyang pag-aari.
Bukod sa mga nasa storage nila, puno ng mga ito ang sasakyang panghimpapawid ng Digital God. Sa makatuwid, mayroon silang tila walang limitasyong supply ng mga mahiwagang damo. Hanggat si Levi ay tumungo sa pinaghihigpitang lugar, magagawa nilang ipagpatuloy ang pag-aani ng mga kristal na enerhiya ng tonelada. Sa merkado, ang mga kristal na nagkukunwaring enerhiya ay ibinebenta ng mga piraso. Ang pagkakaroon lamang ng isa o dalawa ay sapat na para sa iba na pumatay para dito. Maliwanag, iyon ang kapangyarihang taglay ni Levi. Batay sa halaga ng kanilang nabawi, si Levi na ang pinakamalaking tao sa mundo. Kayang-kaya niya ang anumang gusto niya. Sa katunayan, ang gantimpala na kaya niyang ihandog ay makakatugon sa anumang hinihingi na ginawa. Dahil dito, nadama ni Levi na ang mungkahi ni Dr. Erebus ay napakatalino. Sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang kapaki-pakinabang na gantimpala, ang ilang mahiwagang gamot o isang taong makapangyarihan ay tiyak na nagpapakita ng kanilang sarili. Hindi pinapansin ang kanilang pagiging aktibo, nagbibigay sila ng kahit anong anyo ng pag-asa. Ma'am, sige, ayusin mo agad. Hanggat kaya nilang gamutin ang pagkalason ni Forlivia, ibibigay ko sa kanila ang anumang gusto nila. Kung hindi pa sapat iyon, I'm more than willing to fight for whatever they request, sagot ni Levi. Sa pamamagitan nito, ginawa ni Dr. Erebus ang mga organisasyong pagsasaayos at ipinahayag ang gantimpala sa mundo. Ang layunin ay pagalingin si Forlivia sa kanyang pagkalason. Higit pa rito, ibinitin niya ang ilan sa mga mahiwagang halamang gamot at mga kristal na enerhiya bilang gantimpala. Matapos ang anunsyo ay ginawa, nagdulot ito ng kaguluhan sa buong mundo. Kahit alam ng marami na nalasan ang anak ni Levi, nabigla pa rin sila sa mga mahiwagang halamang gamot na inialok bilang gantimpala. Bukod sa ordinaryong tao, maraming Diyos-Diyosan ang hindi makalaban sa pang-akit ng mga mahiwagang halamang iyon. Kung tutuusin, sila ay isang bagay na lubos na pinagnanasaan ng mga Diyos-Diyosan. Kahit na ang isang piraso ng maruming kalidad na kristal ng enerhiya ay sulit na ipaglaban, pabayaan ang mga may mas mataas na kalidad. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang alias, ang Erebus Angel, nakipag-usap si Dr. Erebus sa bansa upang matiyak ang pagiging tunay ng mga mahiwagang halamang gamot. Matapos dumaan sa proseso ng pag-verify, ang mga mahiwagang halamang gamot ay idineklara na lahat ay tunay. Sa katunayan, ang enerhiya na nakapaloob sa kanila ay sapat na upang lumikha ng isa pang Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kaguluhan. Higit pa rito, nagkomento si Dr. Erebus na ang mga halamang gamot na ito ay hindi ang pinakamahusay na mayroon sila. Sa katunayan, mayroon silang maraming halamang gamot na tulad nito. Hanggat ang isang tao ay nakapagpapagaling kay Forlivia ng kanyang lason, ang isa ay maaaring magkaroon ng anumang naisin. Sa kabila nito, ang inialay bilang bahagi ng gantimpala ay sapat na upang matugunan ang mga pangangailangan ng lahat. Kung hindi pa iyon, ang mga kristal na potensyal na sapat na enerhiya ay maaaring ita. Dahil dito, nagulat ang mundo nang ipahayag ang gantimpala. Marami ang naantig sa kung gaano ito nakikita. Maging ang Zyperia, ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ay namangha sa anunsyo. Pagkatapos ng lahat, ang gantimpala ay isang bagay na hindi nila taglay. Kahit na gawin nila, hindi nila tatutol na magkaroon ng higit pa nito. Hindi alintana kung paano nakuha ni Levi ang mga mahiwagang damo, ang lahat ay desperado na makuha ang kanilang mga kamay sa kanila. Sa katunayan, ang unang pumasok sa isip para sa pamumuno ng Zyperia ay kung kaya ni Idre na gamutin ang lason. Gusto nilang kolektahin ni Idre ang reward kung kaya nila. Pagkatapos ng lahat ng tao sa mundo ay nagnanais na parang baliw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2951. Ang record ng pagbabago ng dugo. Dahil dito, desperadong sinubukan ng lahat na humanap ng panlunas sa lason. Ang lawak ng kanilang pagkalinga sa bagay na ito ay nagulat sa lahat. Natural, natulala sina Zyperia at Idre sa naging tugon. Paano ito mangyayari? Bakit sinusubukan ng buong mundo na humanap ng panlunas sa ngalan ni Levi? Ito ay isang resulta na hindi inaasahan ng sinuman. Sa totoo lang, ang buong mundo ay naudyukan ng mga mahiwagang halamang gamot na inaalok bilang gantimpala.
Hindi tulad ng nakaraan noong unang humingi ng tulong kay Levi. Walang taos pusong nag-alok noon. Kabaligtaran doon, lahat ng iba ay nagbigay sa kanila ng lahat kapag may kasamang kapakipakinabang na gantimpala. Kahit naubusan sila ng mga ideya, gagawin pa rin nila ang kanilang makakaya upang makabuo ng higit pa. Samantala, ang ilan sa mga sinaunang maharlikang pamilya at paksayon na nagmamay-ari ng isang serye ng mga sinaunang manual at mahiwagang gamot ay napag-usapan sa kanilang sarili kung ito ay kapakipakinabang na ibunyag kung ano ang mayroon sila. Sa madaling salita, iniisip nila kung ano ang dapat nilang hilingin bilang kapalit. Tulad ng para sa mga walang hawak, desperadong sinubukan nilang makahanap ng isang bagay sa buong mundo. Kahit na ano, kailangan lang nilang maghanap ng maya-alok. Sa makatuwid, ang mundo ay nabaliw dito. Ang siklab na nangyari ay lumampas sa lahat ng inaasahan ni Levi. Masyadong nakakatakot ang pandaigdigang tugon. Bilang resulta, isang grupo ng mga pambihirang lalaki at kakaibang mga gamot ang inaasahang lalabas. Habang patuloy na ginalugad ni Levi ang iba pang mga pinaghihigpitang lugar, sabik siyang naghintay sa mga resulta ng reward na inaalok. Di nagtagal, nakamit ng kanilang plano ang epekto nito. Dumating ang unang taong nagtatangkang mag-claim nito. Ito ay ang maharlikang pamilya ng Redunst. Nag-aalok sila ng kanilang mahalagang lihim na pamamaraan, ang talaan ng pagbabago ng dugo. Ito ay isang pamamaraan na ninakaw mula kay Erudia matagal na ang nakalipas. Sa lahat ng ito, eksklusibo itong ginamit ng maharlikang pamilya upang gamutin ang mga miyembro ng kanilang pamilya sa pagkalason. Gayunpaman, ito ay katulad na isa sa mga madilim na pamamaraan. Ang record ng pagbabago ng dugo ay umasa sa pagpapalit ng dugo ng isang tao upang alisin ang lason. Sa mga termino ng karaniwang tao, inililipat nito ang lason sa ibang tao sa pamamagitan ng pagpapalitan ng dugo. Kahit na may ibang magdala ng lason, natural na gagaling ang biktima. Kaya, ito ay may mahalagang papel na dapat gampanan sa loob ng maharlikang pamilya dahil sa kung gaano kadalas sila ay target ng mga pagtatangka sa pagkalason. Gayunpaman, iilan sa mga pagtatangka ang aktwal na nagtagumpay. Bilang resulta, ang talaan ng pagbabago ng dugo ay halos hindi ginamit at itinago sa Royal Vault. Sa mahabang panahon, walang gumamit nito. Ngunit ngayon ay maaaring mapatunayang ito ay isang bagay na may halaga. Natural na natutuwa silang iharap ito. Nang marinig ang background ng teknik, nagliwanag ang mga mata ni Levi. Kahit na ito ay isang masamang pamamaraan na nangyayari ng ibang tao upang makipagpalitan ng dugo sa biktima, si Levi ay walang isyu dito. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagboluntaryo sa kanyang sarili bilang kapalit, dahil handa siyang dalhin ang lason sa loob niya. Ano ang kanilang kondisyon? Tanong ni Levi. 50 piraso ng kristal ng enerhiya, sagot ni Dr. Erebus. Binigyan siya ni Levi ng pagtataka. Sigurado ka? Tumango si Dr. Erebus. Na triple ko na itong kinumpirma. Ang Redunst Royal Family ay nais ng 5 mong paglilinis na kristal ng enerhiya bilang kapalit para sa talaan ng pagbabago ng dugo. Natigilan si Levi. Inaasahan niyang hihingi sila ng higit pa sa ginawa nila. Iyon lang ba ang gusto nila? Para kay Levi, ang kanilang kalagayan ay katumbas ng paghiling ng wala. Sabihin sa kanila na bibigyan namin sila ng 100 piraso ng mga kristal na nagbibigay ng enerhiya. Kung effective ang solution nila, I'll follow up by giving them a ton, sagot ni Levi. Sige, kung ganoon, magiging desperado silang may hatid ito. Dahil dito, agad na nakipag-ugnayan si Dr. Erebus sa maharlikang pamilya ng Redunst. Hahaha, parang minaliit natin ang determinasyon ni Levi na iligtas ang kanyang anak. Siya ay nag-aalok sa amin ng 100 piraso ng enerhiyang kristal bilang down payment lamang. Kung gumagana ang aming pamamaraan, bibigyan niya kami ng 1 buong tonelada nito. Nang humingi ako ng 5 piraso sa simula, sinusubukan ko lang ang aking kapalaran. Sa huli, hindi ko inaasahan na ganoon pala siya ka-generous. Kaya, ayusin ang mga lalaki at ipadala ang record ng pagbabago ng dugo ng sabay-sabay. Ang maharlikang pamilya ng Redunst ay hindi na makapaghintay ng ilang sandali upang i-seal ang deal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2952. Si Idri naman. Ang 100 malaking kristal ng enerhiya ay magiging tulong kay Redunst.
Ang sinumang sibilisadong tao ay masayang magiging isang ganid para sa isang piraso ng karagdagang mga bato, at ngayon ay mayroong 100 piraso ng mga ito. Ang kanilang kadalisayan ay top-notch, masyadong. Ang mga ipinagbibili sa mga pamilihan ay hindi tugma para sa kanila. Samantala, sa Zaporia, nagpupulong ang mga pinuno ng Idre. Hindi pwede. Imposibleng magkaroon ng ganoon karaming resources si Levi, di ba? Magagawa niyang labanan si Zaporia kung talagang mayroon siyang ganoong kalakal. Ito ay hindi maisip. Saan niya nakuha ang mga ito? Gusto kong tanggihan ang kanyang pangingibabaw ngunit ito ay isang mahirap na katotohanan. Siguro galing kay Erodia. Si Erodia ay mayaman sa mga mali ngunit halos hindi sila nagamit. Hindi magiging sorpresa kung marami si Levi. Ngunit hahayaan ba natin ang iba pang bahagi ng mundo na mahanap ang lunas sa sakit ng kanyang anak? Hindi. Kailangan natin silang pigilan. Dapat nating tiyakin na walang makakapagpagaling sa kanya. Narinig ko na ang royalty ng Redunst ay may isang libro ng pamamaraan sa pagbabago ng dugo, at ibibigay nila ito kay Levi para sa mga kristal na iyon. Tigilan mo sila. Kailangan natin silang pigilan agad. Makipag-ugnayan sa kanila at ipadala kaagad ang ilan sa ating mga tauhan sa Redunst. Tila, ang pagpapalitan sa pagitan ng royalty ng Redunst at Levi ay hindi sinadya upang maging tumahimik. Alam ng karamihan ng mga tao ang tungkol dito at naisip na may mataas na posibilidad na magaganap ang pagdadala. Ang mga pagkakataon ng tagumpay sa tulong ng record ng pagbabago ng dugo ay mataas. Dahil ang libro ay lubos na pinahahalagahan, ang mga bandido at mga manloloob ay matagal nang nakatutok dito at gustong nakawin ito. Ito ay isang bihirang hiyas, pagkatapos ng lahat. Ang kanilang plano ay nakawin ang aklat, dalhin ito kay Levi, at kunin ang anumang naisin nila. Ang nasa daan nila ay ang tibay ng Redunst. Napakalakas nito na kahit ihain pa nila ang libro sa isang plato, sinabing nakahanda na ito, walang maglalakas loob na hawakan ito. Kahit sino ay uunahin ang kanilang buhay bago ang mga bato, gaano man kamahal ang mga mahalagang bato. Sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kasunduan, ang record ng pagbabago ng dugo ay papunta na kay Levi. 10 elite ang itinalaga sa mahalagang gawaing ito ng pagbabantay sa aklat, at mayroong 4 na Diyos sa kanila. Hindi nila pinabulabog ang paglalakbay sa Erodia, sa halip, ginawa ito ng palihim. Better safe than sorry, naisip nila. Mas mainam kung hindi nila ang libro kay Levi sa lalong madaling panahon at makuha ang mga kristal na enerhiya na ipinangako niya. Alam na ang club mula sa Redunst ay nagsimula na sa kanilang paglalayag, siniguro ni Dr. Erebus na ang lahat ay tanggapin sila. Tulad ng para kay Levi, siya ay nasa restricted area kasama ang Forlivia. Sinusubukan ang mga mahiwagang halamang gamot na nakita niya upang makita kung maaari silang makatulong sa pagpapagaling ng kanyang anak na babae. Ang 100 piraso ng kristal ng enerhiya ay maingat na inihanda. Kung totoo ang record ng pagbabago ng dugo, tahasan nilang ibibigay ang mga batong iyon. Ang napagkasundoan lokasyon ng pulong ay Adron, sa isang lugar na malapit sa Redunst, at si Levi ay kasalukuyang nasa isang rank 1 restricted area hindi masyadong malayo mula dito. Hindi nagtagal, ang club mula sa Redunst, kasama ang record ng pagbabago ng dugo ay nakarating sa tagpuan. Walang pagtatangka ng pagnanakaw sa buong paglalakbay. Hahaha, sino ang may lakas ng loob na magnakaw sa atin? Ang lahat ay smooth sailing para sa mga elite mula sa Redunst sa ngayon. Hindi sila nakatagpo ng mga banta sa buong paglalakbay nila, kaya naman ang ilan sa kanila ay dahan-daang pinababayaan ang kanilang mga bantay. Hindi. Kung mas malapit tayo sa Adron, kailangan nating maging alerto. Paalala ng isa sa mga Diyos-Diyosan. Halika na. Magiging maayos. Malapit na tayo. Anong banta ang maaaring mangyari? Whoosh, whoosh, whoosh. Pagkatapos ng pagbibigay diin sa walang panganib na pagsusumikap, ilang mabilis na gumagalaw na mga numero ang dumagsa sa kanilang paligid bago ipakilala ang kanilang sarili at pinalibutan ang mga club. Ito ay isang grupo na binubuo ng 8 Diyos-Diyosan at 40 hanggang 50 elite. Sino ka? Alam mo ba kung sino tayo? Sigaw ng isang mandirigma mula sa Redunst. Siyempre, alam namin. Alam din namin na mayroon kang record ng pagbabago ng dugo. Pinadala kami ni Idre, at narito kami para tiyaking hindi nagagaling ang anak ni Levi.
Hindi ka namin papatayin. Ang kailangan mo lang gawin para matiyak na ligtas ang daanan ay ibigay ang record ng pagbabago ng dugo. Ang mga interlopers na iyon ay nagpahayag ng kanilang layunin na may tuwid na mukha, at ang mga lalaki mula sa Redunst ay nabigla sa kanilang blatensya. Seryoso, ibinalita na lang ba nila ang kanilang mga malisyosong layunin? Hindi man lang sila nag-abalang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Bueno, ang sama ng loob ni na Idre at Levi sa isa't isa ay kilala na rin. It didn't take a genius to figure out that the men from Idre were there para pigilan si Levi na makuha ang gusto niya. Nandito kami para sa blood alteration record. Kung ayaw mong ibigay sa amin, baka ikaw mismo ang sirain. Lumapit ang mga lalaki mula kay Idre sa kanilang mga kalaban. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2953. Pagsunog ng record ng pagbabago ng dugo. Ang mga hindi inanyayahang panauhin ay hindi mga Diyos o mandirigma mula sa Zyperia. Naglingkod sila sa ibang mga organisasyon, at kinuha sila ni Idre sa pamamagitan ng pag-aalok ng magagandang gantimpala. Katulad iyon ng ginawa ni Levi, ibigay sa mga tao ang gusto nila, at kukuha sila ng bala para sa iyo. Ang mga lalaking ito, na nag-claim ng katapatan kay Idre, ay nasa ilalim ng eksaktong spell na iyon. Sila ay naroon upang pagnakawan ang talaan ng pagbabago ng dugo o upang sirain ito ng buo. Hindi sa 1,000,000 taon. Magtipon kayo, aking mga lalaki. Ihahatid namin ang record na ito ng ligtas kay Mr. Garrison sa isang piraso. Walang gugustuhin ng royalty ng Redunst na isuko ang dami ng mga kristal na napakagandang enerhiya. Ang club mula sa Redunst ay mabilis na nagtayo ng isang pormasayon at sinubukang i-barge ang kanilang paraan palabas sa pagkubkob ng kanilang kalaban. Agad namang gumanti ng karahasan ang mga mandirigma ni Idre, at sa loob ng ilang segundo, nagkaroon ng away. Hindi naging madali ang 8 deity na nagtatrabaho para kay Idre. Ang mga lalaki mula sa Redunst ay determinado sa pagbabantay sa record. Ang talaan ng pagbabago ng dugo ay hindi kailanman mahuhulog sa iyong mga kamay. Ito ay si Dr. Erebus. Boom! Ang kanyang malakas na suntok ay nagpa-atras ng 3 Diyos-Diyosan. Ano, ganoon ba kalakas si Dr. Erebus? Nakikilala ng lahat ng naruroon si Dr. Erebus, at karamihan sa kanila ay natulala sa kanyang kalakasan. Siya rin ba ay isang Diyos? Pero teka, hindi ba nila sinabi ni Dr. Erebus ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang uri ng enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan? Ito ay higit sa kung ano ang maaari kong isipin. Alam namin na haharangyan ni Idre ang palitan na ito. Inaasahan namin kayo, mga mandirigma ni Idre. Hahaha, isang malaking tawa ang pinakawalan ni Dr. Erebus. Boom! Ang susunod na taong lumitaw ay Digital God. Siya ay dating ordinaryong tao, ngunit pagkatapos ng ilang masiglang pagsasanay, siya ay kasing lakas ng sinumang manlalaban doon. Dr. Erebus at Digital God ay makapangyarihang mga karagdagang lakas ng pakikipaglaban ng Redunst. Sa katunayan, ang lahat ng mga mandirigma ni Idre ay walang kalaban-laban para sa duo. Kinakalkula na ni Levi ang susunod na hakbang ni Idre nang sumagot ng oo ang royalty ng Redunst sa kanyang alok. Nakita niya na maliban kay Idre, walang ibang partido ang pipigil sa pagdadala ng record ng pagbabago ng dugo. Walang dahilan para gawin nila ito, at higit pa rito, walang sino man ang magkakaroon ng lakas ng loob na pagnakawan ang royalty. Gayunpaman, may mga dahilan si Idre at nasa ilalim ng pakpak ng isang malakas na patron. Sila ay kasing tapang ng isang leon. Ipinapalagay ni Levi na may sapat na kakayahan si Dr. Erebus at Digital God para pigilan si Idre na magpatuloy pa. Kung hindi iyon ang kaso, madaling magpadala si Dr. Erebus ng mga senyales para i-back up si Troy. By hook or by crook, hindi sila papayag na si Idre ang gumawa ng paraan. Iyon ang dahilan kung bakit walang pag-aalala si Levi nang maghanap siya ng mga mahiwagang halamang gamot sa restricted area. Mula sa obserbasyon at pagbabawas ni Dr. Erebus, napagpasyahan niyang hindi na nila kailangan ang tulong ni Troy. Kayong lahat, mag-charge forward kasama ng Digital God. Ibibigay ko sa iyo ang mga kristal na potensyal na enerhiya pagkatapos nito. Nagawa ni Dr. Erebus na magtatag ng landas sa pagtakas para sa mga lalaki mula sa Redunst.
Gusto niyang sundin, kasama ang record ng pagbabago ng dugo, ang Digital God para makarating sa meeting point. Ang mga mandirigma ni Idre ay masigasig na hamarang sa daan ngunit hindi sila kalaban ni Dr. Erebus. Matagumpay na pinangunahan ng Digital God ang 4 na deity mula sa Robunst mula sa pagkubkob, at sa lalong madaling panahon, papunta na sila sa napagkasunduang tagpuan. Pati si Levi, malapit nang makarating doon. Pagkatapos ng kapakipakinabang na pagpapalit, ang lahat ng mga alalahanin ay magiging mga kwento ng nakaraan. Ang Digital God and the Deities ay 15 milya lamang mula sa Ardon, at nang tila maayos na ang lahat, shing, shing, shing. Lumitaw ang mga makulimlim na figure at ang mga hampas ng kamatayan ay tumilapon mula sa kung saan. Ang Digital God at ang mga deities ay na-target. Mga asasin sa antas ng Diyos. At mayroong higit sa isa. 4. Muntik nang mawalan ng buhay ang Digital God habang inaalam kung sino ang mga umaatake sa kanya. Sa kasamaang palad, ang iba pang 4 na deity ay hindi sapat na mabilis at pinugutan ng ulo mula sa pananambang. Swoosh! Isa pang tao ang lumabas at naglakad patungo sa kinalalagyan ng 4 na bangkay. Ang iba pang mga umaatake, sa kabilang banda, ay inatas ang hadlangan ang Digital God mula sa paglapit sa eksena. Hinalungkat ng misteryosong tao ang mga bangkay upang hanapin ang record ng pagbabago ng dugo, at nang makuha niya ang kanyang mga kamay, sinindihan niya ang libro sa apoy. Hahaha, Levi, managinip ka, wala nang makakapagpagaling sa anak mo ngayon. Hikaklad na parang baliw. Hindi. Ang Digital God ay humiyaw sa kawalan ng pag-asa habang ang libro ng pamamaraan ay nasusunog sa isang bola ng apoy. Nakalulungkot, wala siyang magawa para pigilan ang apoy kundi panoorin ang librong naging abo. Nasa high dudgeon ang Digital God. Hindi niya inaasahan na may isa pang grupo ng mga mandarambong na tumitingin sa libro. Sino sila? Ang mga asasin ay umalis sa eksena nang ang record ng pagbabago ng dugo ay tinadtad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2954. Mamatay kayong lahat. Sa kabilang banda, unti-unting hamina ang laban ni Dr. Erebus at ng mga mandirigma ni Idre. Nang makitang hindi na sila makakausad pa, walang nagawa ang huli kundi ang mga umatras. Ginamit ni Dr. Erebus at ng iba pang mga mandirigma mula sa Robunst ang pagkakataong magmadali sa meeting point. Sa sobrang sama ng loob nila, nakita nilang sugatan ang bangkay at Digital God. Nalaglag ang panga nang malaman nila kung paano nasunog ang record ng pagbabago ng dugo at naging abo. Sino ang gumawa nito? Si Idre ba ang nagplano ng ambush dito? Ang mga haka-haka ay lumulutang sa hangin. Hindi pwede. Hindi na nag-abalang sumilip si Idre sa amin. Si Zyperia at Levi ay palaging nag-aaway na parang isang lalaki at hindi kailanman aatake sa isa't isa ng patago. Ang taong namamahala sa club mula sa Redunst ay tiyak. Mayroon 5 mamamatay tao sa antas ng Diyos at lahat sila ay nakatikip sa mukha. Obviously, ayaw nilang may makilala sa kanila. Sa tingin ko hindi ko si Idre. Sila ay aatake ng direkta at hindi mula sa mga anino, dagdag ng Digital God na may kumpiyansa. Kung gayon, sino kaya sila? Anong mga bowl ang kaluluwa sila? Hindi ba sila natatakot na masaktan si Redunst? Isang sigawan ang naganap. Tama sila. Maraming tao ang hindi natuwa sa paraan ng pakikitungo ni Levi sa mga bagay-bagay at tapat silang umaasa na hindi nagagaling si Forlivia. Gayunpaman, ang record ng pagbabago ng dugo ay ang pagmamay-ari ng royalty ng Redunst. Ang magdulot ng pinsala sa aklat na iyon ay hindi gaanong naiiba sa pagdedeklara ng digmaan sa royalty. Sino ang maglalakas loob na makipagsapalaran dito? Ang tanging posibleng daredevil ay si Zyperia, at ang mga tauhan nito ay prangka tungkol dito. Sino pa kaya ito? Hindi maisip ni Dr. Erebus ang isa pang potensyal na salarin, ngunit sigurado siya na ang partidong tumambang sa Digital God ay ibang tao. Kung sila ay taga-Idre, na nasa isang posisyon ng kalamangan, kukunin lang nila ang libro at tatakasan ito. Bakit nila susunugan ito? Nasa eksena ang Digital God at nakikita niya na naroon ang mga asasin na iyon para sirain ang record ng pagbabago ng dugo, malayo sa layunin ni Idre. Ang gagawin ni Idre ay ninakawan ang libro. Kung hindi nila ito gagawin, masisira nila ito ng buo.
Malinaw na ang 5 mamamatay tao at ang mga lalaking nakikipag-away kay Dr. Erebus ay mula sa iba pang organisasyon. Idre wouldn't want to destroy it as it has research value to them. Hindi lang si Idre, may iba naman na ayaw gumaling si Evie. Erebus ang ungol ni Dr. Nang ang lahat ay ganap na nahuli sa pag-alam kung sino ang pinakakalaban nila, si Levi at Forlivia ay bumalik mula sa Rank 1 restricted area. Hoy, anong meron? Masasabi ni Levi na may mali. Sinabi sa kanya ni Dr. Erebus ang buong kwento ng detalyado. Kitang-kita ang malungkot na ekspresyon ni Levi. Bukod kay Idre, may iba pa. Tanong niya. Agad na humingi ng paumanhin ang pinuno ng pangkat mula sa Redans. Kami ay labis na ikinalulungkot, Ginoong Garrison. Minaliit natin ang ating mga kalaban. Akala namin walang ibang maglalakas loob na kumilos sa libro. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Wala itong kinalaman sa iyo. Ako ang hinahabol nila. Inako ni Levi ang tanging responsibilidad. Erebus, bigyan sila ng mga kristal na enerhiya. Utos ni Levi. Agad-agad. Ang mga lalaki mula sa Redunst ay parang mga USA sa mga headlight. Nawala ang blood alteration book na ipinangako, ngunit pinilit pa rin ni Levi na ibigay sa kanila ang mga kristal. Ayos lang. Malayo na ang narating mo. Kunin natin ito bilang nakumpleto mo na ang iyong gawain. Lahat ng naruroon ay humanga sa kanyang pagkabukas palad. Mr. Garrison, kakampi na tayo. Ipaalam sa amin kung kailangan mo ng anumang tulong sa hinaharap. Isa pa, iimbestigahan namin ang bagay na ito ng buong puwersa. Hindi hahayaan ni Redunst na magpahinga ang bagay ng ganoon lang. Matapos ipahayag ang alyansa at paninindigan, umalis ang mga lalaki mula sa Redunst dala ang mga kristal na nagre-resulta sa enerhiya. Nang maglaon, kumakalat sa Zyperia ang balita tungkol sa pagkabigong sirain ni Idre ang talaan ng pagbabago ng dugo. Walang sino man ang mag-aakalang may iba pang masasamang loob na maglalaro. Kung sino man ang gumawa nito ay misteryo pa rin. Maging si Levi mismo ay hindi moari kung sino, maliban kay Idre, ang patay na laban sa paggaling ni Forlivia. Imbestigahan mo. Huwag mag-iwan ng mga bato at hanapin ang manloloko. Bawat tao ng Idre ay mamamatay. Ang mga bastos na nagsunog ng libro ay mamamatay din. Walang sino man sa kanila ang lalabas dito ng buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2955. Ang pagiging phenomenal ay isang sumpa. Naniniwala ako na muli silang mag-aaklas upang ihinto ang anumang mga posibilidad ng pagbawi ni Forlivia, bulong ni Dr. Erebus. Tama ka. Tumango ang Digital God bilang pagsang-ayon. Ang balita tungkol kay Levi kay Redunst ng 100 piraso ng mga kristal na pagbibigay ng enerhiya ay kumalat ng malawak at malayo. Sa kabila ng hindi nakuha ang ipinangako sa kanya, tinupad niya ang kanyang salita at nagpakita ng pagkabukas palad. Napakalaking paraan para maakit ang mas may kakayahang maglingkod sa kanya. Ito ay lumabas na hindi binigay ni Levi ang mga kristal na may enerhiya na walang taros. Ito ay isang palabas na inilagay niya upang manalo ng mga puso. Nakatanggap si Redunst ng 100 kristal ng enerhiya kapalit ng isang talaan ng pagbabago ng dugo na nasunog hanggang sa abo. Isa itong anunsyo na nagpabaliw sa lahat. Naniniwala sila na hanggat mayroon silang maya-alok, babalikan sila ni Levi ng pabor. Ang ilang makapangyarihang organisasyon ay nagsimula pa ring magsaliksik ng mga remedyo para sa Forlivia. Iyon ang kapangyarihan ng positibong publisidad. Ang pangako ni Levi ay nagbibigay ng napakalaking dami ng kristal ng enerhiya kay Redunst ay lampas sa maa-Eric ng isa. Kahit na ang isang bansang biniyayaan ng masaganang uri tulad ng Zyperia ay hindi makakapagbigay ng 100 piraso ng kalkulasyon na kristal ng enerhiya na ganoon. Kaya naman ang karamihan ng publiko, na nakapagbigay ng tulong, ay determinado sa paghahanap ng lunas para sa Forlivia. Nalaman din ni Idre at Zyperia ang pagiging magnanimous ni Levi. Si saan nakuha ni Levi ang kanyang mga mahiwagang halamang at mga kristal na nagbibigay ng enerhiya. Nasisiraan na ba siya ng bait na ibigay ang 100 piraso ng mamahaling bato na iyon ng ganoon na lamang? Ngayon, ang tanong, saan niya nakuha? Tila ang kanyang mga hitsura ay katumbas ng Zyperia. Kung kaya lang natin siyang suportahan. Habang ang mga ideya at mahiwagang gamot ay bumubuhos sa mga kamay ni Levi,
Sina Zypria at Idre ay pinagmamasdan ang kanyang mga gamit na may pag-asang moalis ang mga ito sa kanilang sariling mga bulsa. You know what? Baka makipag-deal si Idre kay Levi. Sabihin sa kanya na mayroon kang panlunas na kailangan ng kanyang anak, at sa ilalim ng isang kondisyon ay isusuko mo ang panlunas na iyon, ibinigay ni Levi ang lahat ng kanyang kayamanan. Iminungkahi ng isa sa mga deity mula sa Zypria. Ito ay isang ideya na pinangunahan ng lahat. Gayunpaman, kailangan nating malaman at suriin ang bawat maliit na detalye matiyak na mayroon siyang mga detalye upang malaman iyon, patuloy niya. Kaya, sino ang mga sumunog sa talaan ng pagbabago ng dugo? Mayroon bang ibang taong ayaw na gumaling si Forlivie? Samantala, kakaunting tao ang nagtitipon sa isang isla sa Bayview. Sila ang mga sumubok na hikayatin si Levi na sumama sa kanilang paghihiganti kay Idre, at ang islang iyon ay isa sa kanilang mga base. Bumalik sa isla ang 5 assassin na tumambang sa Digital God kanina. Sila ang dumurog sa Blood Alteration Record. Tapos na ang misyon. Sinunog namin ang record ng pagbabago ng dugo bilang abo. Ang mga assassin ay sabay-sabay na nagulat. Kahanga-hanga at magaling. Levi Garrison, hindi na mahahanap ang lunas sa anak mo hanggat hindi ka sumama sa amin at maghayganti kay Idre. Sisirain namin ang anumang lunas at mahiwagang gamot na maaaring makahadlang sa iyo. Hiniling mo ito, Levi Garrison. Kung sumama ka sa amin ng mas maaga, gagawa na kami ng paraan para maghanap ng mga paggamot para sa iyong anak na babae ngayon. Natuwa ang pinuno ng grupo. Ang kanilang pagkamuhi kay Idre ay napakalakas na ito ay nawalan ng kontrol at sila ay naging radikal. Para sa kanila, ang sinumang tumanggi sa kanilang imbitasyon na sumali sa kanilang organisasyon at maghayganti kay Idre ay karapat-dapat na pambubugbog at dapat na maparusahan ng kamatayan. Hindi alam ni Levi na nakagawa siya ng ganoong kalaban dahil lang sa pagsabi niya ng hindi sa isang imbitasyon. Ipinagpalagay ng mga ekstremistang iyon ang mga piniling hindi sumama sa kanila ay hindi maghihiganti kay Idre, at ang kanilang pag-iisa ang naging dahilan upang maisigawan nila ang mga nakapipinsalang misyon na tulad nito. Tama, mukhang maraming nakikita si Levi. Mas magiging solid ang foundation namin kung sasama siya sa amin. Magpadala ng isang tao para usapan muli ang bagay na ito sa kanya. Kung maglakas loob siyang tumanggi muli, hahanap tayo ng mga paraan para sakupin ang lahat ng kanyang pag-aari. Matapos ang maluwalting balita tungkol sa regalo ni Levi kay Redunst, maraming organisasyon ang naglaway sa mga sumusunod na pag-aari niya ng mga gutom na lobo. Marahil ang pagiging phenomenal ay isang sumpa. Ang sinumang matakot na weasel ay gagawa ng paraan upang makilala si Levi dahil siya ay kasing yaman ni Zypria. Sino ang nakakaalam kung may dadating na lang sa kanyang pintuan at nanakawan siya sa sikat ng araw? Siguradong may mga bastos na nagbabalak na aiskima ang kanyang kayamanan mula sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2956. Pilitin kang umalis. Walang makakaisip kung paano eksaktong nakakuha si Levi ng napakaraming hitsura. Ang mga mahiwagang halamang gamot at mga kristal na enerhiya ay natagpuan sa pinaghihigpitang lugar. Marami sa kanila ay nasa rank 1 at rank 2 na restricted areas. Kakaunti lang ang mga item mula sa rank 3 na pinaghihigpitang lugar. Sa ngayon, karamihan sa mga bansa ay mayroon lamang sapat na kapangyarihan upang maghanap sa mga pinaghihigpitang lugar sa rank 3. Ang rank 2 na pinaghihigpitang mga lugar ay napakahirap galugarin. Wala pang nag-explore sa isang restricted area ng rank 1 dati. Gayunpaman, si Levi ay may mga mahiwagang halamang gamot na nagmula sa rank 2 restricted area at maging sa rank 1 restricted area. Nagdulot ito ng labis na pagdududa ng mga tao sa kanya. Akala ng marami ay nakuha niya lang ito kay Erodia. Pagkatapos ng lahat, maraming mga pinaghihigpitang lugar sa Erodia, at marami sa mga ito ay hindi pa ginalugad, kaya dapat mayroong maraming mga mali doon. Gayunpaman, kahit na ang rank 1 at rank 2 na ang mga lugar ay may kasaganaan ng mga pagsubok, hindi madali para sa sino mang lumabas ng hindi nasaktan. Halimbawa, ang sagradong tagsibol mula sa Emberfall Rainforest. Napakaraming tao ang pumunta sa kagubatan upang hanapin ito, ngunit walang bumalik. Nagtatanong ito kung gaano kalakas si Levi. Anong uri ng trump card ang mayroon siya sa kanyang manggas upang makakuha ng napakaraming nahuhusay?
Isa itong malaking tanong na gusto ng marami ng kasagutan. Ang maharlikang pamilya ni Redunst ay nagpapadala ng maraming lalaki upang malaman kung sino ang Sam Iris sa talaan ng pagbabago ng dugo. Ito ay hindi lamang isang bagay na suklian ang kabaitan ni Levi. Ito rin ay tugon sa mga humahamon sa kanilang pagtanggap. Sinimulan na rin ni Levi na hinihiling sa mga tao na imbestigahan ang bagay na ito. Mamamatay ang sinumang Sam Iris sa talaan ng pagbabago ng dugo. Isang araw, muling kumatok sa pintuan ni Levi ang mga gustong maghayganti kay Idre. Inis na tanong ni Levi, bakit nandito na naman kayo? Umalis ka na o pipilitin kitang umalis? Ang 5 ay mabilis na nagpahayag, teka, nandito lang kami para makipag-usap sa iyo. Ano ang iyong mga iniisip ngayon? May pagbabago ba sa iyong opinyon mula noong huli nating pagbisita? Magsalita ka, malamig na tanong ni Levi. Inagaw ni Idre sa publiko ang record ng pagbabago ng dugo para maiwasan mo na gamutin ang lason ng iyong anak. Manahimik ka na lang ba laban sa provocation na ganyan? Sinusubukan nilang patayin ang iyong anak na babae sa pamamagitan ng pagkakit sa iyo ng pagkakataong makakuha ng panlunas para sa kanya. Hindi ka ba galit sa kanila dahil dito? Ayaw mo bang maghayganti? Sa tingin ko, bilang ama, hindi ba dapat naghihiganti ka kapag nahaharap ka sa ganitong sitwasyon? Paano ka uupo dito? Ang ilan sa kanila ay binombo siya ng mga tanong at pinagsasabihan siya mula sa mataas na moralidad. Tinitigan niya sila ng malamig na tingin. Sa totoo lang, maraming beses na naming sinubukang patayin ang mga miyembro ni Idre, ngunit lahat ng pagtatangka ay nauwi sa kabiguan. Kahit na nagpadala kami ng 2 asasin sa antas ng Diyos, sila pa rin. Ang puntong sinusubukan naming sabihin sa iyo ay napakahirap na ibagsak si Idre. Ang pagpatay sa kanila ay halos imposible na, lalong hindi sirain silang lahat. Dagdag pa ng 2 sa 5. So, ngumisi si Levi. Kaya tayo, ang mga nakalaban ni Idre, ay dapat magtulungan para mapabagsak sila. Sabi nga sa kasabihan, ang kaaway ng aking kaaway ay ang aking kaibigan. Kapag nagtutulungan tayo makakapaghiganti tayo kay Idre. Narinig namin ang tungkol sa iyong kamangha-manghang mga kakayahan, Mr. Garrison. Alam ng lahat sa labas ng mundo na mayroon kang sapat na mga disenyo upang labanan ang Zyperia. Sa ngayon, muli naming mapagpakumbabang inanyayahan na sumali sa aming organisasyon. Naniniwala ako na lahat tayo ay makakapaghiganti laban kay Idre sa tulong ng iyong masaganang mali. Sa kasalukuyan, halos 100,000 miyembro na natin. Mayroon din tayong higit sa 50 Diyosa. Naniniwala ako na sa sandaling sumali ka sa amin at bigyan kami ng ilan sa iyong mga iniisip, ang bilang ng makapangyarihang mga mandirigma sa aming hanay ay tataas ng mabilis. Kapag nangyari iyon, sa wakas ay makakalaban na natin ang Zyperia. Hindi na rin magiging problema ang pagpapabagsak kay Idre. Sa kabila ng kanilang mga pagtatangka na hikayatin siya, nanatiling tahimik si Levi, kaya't nagpatuloy sila, huwag kang mag-alala. Kung sasali ka sa amin, ang usapan ng pagkalason ng iyong anak ay magiging isapin din ng aming organisasyon. Magkasama, gagawa tayo ng paraan para maalis ang lason sa kanyang sistema. Maraming mga bihasang tao sa aming hanay. Hindi magiging problema ang paggawa ng antidote para sa iyong anak. Tiyak na sigurado sila sa kanilang pangako, ngunit hindi pa rin umiimik si Levi. Anong masasabi mo, Mr. Garrison? Maaari naming tuparin ang anumang iba pang mga kondisyon na mayroon ka hanggat nangangako ka na sasama sa amin. Hinimok nila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2957. Mas mabuting walang ideya. Gusto talagang tumawa ni Levi. Iyon ay tiyak na isang paraan upang makuha ang aking suporta nang hindi nagbibigay sa akin ng katumbas na halaga bilang kapalit. Sa tingin ba nila madali nila akong sasamantalahin? Thirst. Mukhang interesado talaga sila sa paghihiganti sa unang pagkakataon na sinubukan nila akong i-recruit. Gusto nila ng tulong ko. Pero ngayon, hindi na mas halata na ang mga resources ko lang ang gusto nila. Para sa kanila, isa lang akong susi sa kanilang pintuan ng tagumpay sa pagkakataong ito. Maaari rin nilang isulat ang kanilang mga plano upang kunin ang mga hitsura na nasa aking pag-aari sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, kabilang sa mga sumusubok na muli ang aking mga likas,
Tiyak na sila ay may pinakamahusay at pinakalohikal na mga argumento. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na magkatugma ang aming mga interes ay hahayaan ko na lang silang samantalahin ako. Alam ko sa totoo lang na sip-in nila ako pagkatapos nilang ma-funnel ang mga resources ko sa kanilang organisasyon kung gusto nila. Pagkatapos ng lahat, ang isang susi sa isang silid ng kayamanan ay hindi magagamit kapag ang pinto ay naka-unlock na. Isa pa, halos katawa-tawa na nabanggit nila na kaya nilang gamutin si Evie. Kung lumapit sila sa akin noong una siyang nalasan, malamang na pumayag akong sumama sa kanila dahil sa desperasyon. Ngunit, sa puntong ito, nasubukan ko na ang lahat ng mga pamamaraan at mahiwagang halamang gamot na aking mahahanap. Kung wala sa kanila ang nagtatrabaho, tiyak na hindi siya mailigtas ng mga bafon na ito. Ang mga nakakagulat na sa aking pag-aari ay sinadya upang iligtas ang aking anak na babae. Hindi ito para sa paghiganti. Uulitin ko yung sinabi ko kanina. Gagawa lang ako ng paraan para harapin si Idre. Buhay pa sila ngayon dahil sinusubukan ko pa, ring iligtas ang anak ko kapag gumaling na siya, mamamatay sila sa aking mga kamay. Tinitigan niya ang 5 iyon. Maaari mo nang buwagin ang iyong organisasyon. Isa para maghiganti. Ako lang ay sapat na para pabagsakin si Idre. Ang araw na gumaling ang anak ko ay ang araw na mamamatay sila. Ang kanyang mga salita ay nabigla sa kanila. Inaasahan na nila na tatanggihan niya ang kanilang proposal, ngunit hindi nila inaasahan na sasabihin niya ang parehong bagay tulad ng dati. Hindi sila naniniwala na siya lang ang makakasira kay Idre. Pagkatapos ng maraming nabigong pagtatangka sa mga assassinations, napagtanto nilang mas malakas ang Zypria kaysa sa inaasahan nila. Ang bansang iyon ay hindi lamang mayroong libu-libong mga Diyos. May mga alingaw-ngaw na si Zypria ay mayroong libu-libong mga Diyos-Diyosan. Sa isip nila, nakita nila si Levi bilang isang duwag na nakakapagkwento lang ng matataas na kwento para magmukhang mas malakas kaysa sa kanya. Naniniwala na sila na wala siyang balak na maghiganti kay Idre dahil sa sobrang takot niyang gawin iyon. Gayunpaman, silang 5 ay natuto mula sa kanilang pagkakamali at itinago ang mga kaisipang iyon sa kanilang sarili. Malinaw pa rin nilang naalala kung paano sila binugbog noon. Maaaring hindi isang Diyos si Levi, ngunit hindi pa rin siya isang taong maaari nilang kalabanan. Please, isipin mo na lang ang anak mo, Mr. Garrison. Dapat mong malaman ang iyong kapangyarihan ay limitado kung ikaw ay nag-iisa, ito man ay tungkol sa pagpapagaling sa iyong anak o paghihiganti kay Idre. Makipagtulungan sa amin, Mr. Garrison. Sama-sama, matutulungan ka naming malutas ang mga problemang iyon ng mas madali. Gayunpaman, tumanggi silang sumuko ng ganoon kadali at gusto nilang hikayatin pa siya. Tignan mo na lang yung nangyari kanina. Dahil sa limitadong lakas, hindi mo man lang mapanatili ang isang bagay na kasing lakas ng record ng pagbabago ng dugo. Kung sasali ka sa amin, maipapangako namin sa iyo na hindi mauulit ang ganoon sa ilalim ng aming proteksyon. Kapag ginamit nila ang pagsira sa talaan ng pagbabago ng dugo bilang isang halimbawa, biglang naramdaman ni Levi na may hindi maganda. Hindi niya masabi kung ano iyon, ngunit may namumuong damdamin sa likod ng kanyang isipan, na tila may sinusubukang sabihin sa kanya ang kanyang subconscious. Hindi, wala akong kailangan sa inyo. Malamig niyang deklara. Kaya hindi ka sasama sa amin, Mr. Garrison. Tanong ng 5. Tama na yan. Umalis ka na sa harapan ko bago pa ako magalit. Nakatitig lang silang 5 sa mga mahiwagang damo at mga kristal na nagbibigay enerhiya na sabik na nakaupo sa likod ni Levi. Ito ay isang nakakatakot na tanawin na ang mga bihirang hitsura tulad ng dalawang iyon ay nakaupo sa isang tumpok sa likod niya. Niyanig sila nito sa kaibuturan. Ang mga sumusunod na mayroon ang organisasyon ay napakaliit. Kung nasa organisasyon nila ang lahat ng pag-aari ni Levi, malamang na manalo sila sa anumang laban sa hinaharap. Pwede ba? Pwede ba nating tingnan? Tentative na tanong nila. Oo naman. Pero mas mabuting wala kayong anumang nakakatawang ideya tungkol sa kanila, malamig na babala ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2958. Isang bagong pag-asa. Siyempre, alam ni Levi kung ano ang sinusubukan nilang gawin. Desperado silang makuha ang kanyang mga kahihinatnan kaya't walang kahihiyang tinanong nila kung makikita nila ang mga ito. Gayunpaman,
Sa halip na sadyang tanggihan ang mga ito, nagpa siya siyang ipakita ito. Hindi mahalaga sa kanya ang sino mang maglakas loob na kunin ang lahat ng iyon ay mamamatay sa kanyang kamay. Ito rin ay napakadali niyang makukuha ang mga mali dahil iyon. Kaya niyang sunggaban hanggat gusto niya. Ang 5 sa kanila ay nanginginig na humakbang pasulong at sinuri ang mga mahiwagang halamang gamot at mga kristal na nagreresulta sa enerhiya. Totoo. Ang lahat ng ito ay totoo. Ang mga kristal na enerhiya na ito ay ang pinakadalisay na nakita ko sa aking sarili. At mayroong ilang mga ito dito. Ito ay kamangha-mangha. Ito ay karaniwang isang tumpok ng hindi maisip na kayamanan. Sana kunin ko na lang. Gulat na gulat silang 5 sa kaibuturan. Nako, kailangan pa nilang umalis, at nag-atubili silang ginawa. Pagbalik nila sa isla, sinabi nila sa lahat ng kanilang nakita. Kung hindi sasama si Levi, sisiguraduhin naming hindi makakahanap ng panlunas ang kanyang anak. Babantayan namin ang lahat at sisirain namin ang anumang pag-asa na lalabas. Sila ay impyerno sa paggawa ng mga bagay na mahirap para kay Levi. Nang marinig ng mga tao sa isla ang tungkol sa mga likas na taglay ni Levi, nagulat sila. Ang dami niyang gamit. Paano niya nagawang magkamal ng napakaraming malinis? Dapat mayroon tayo sa kanila. Kailangan nating gumawa ng plano para makuha ang lahat ng ito. Tama na yan. Kapag nakuha na natin ang lahat ng kanyang resources, magkakaroon tayo ng pagkakataon na talunin si Idre. Ang paghahayag tungkol sa mga palabas ni Levi ay naglalabas sa lahat ng kanilang kasakiman. Halos mabaliw sila sa kanilang mga pagnanasa. Gusto ng lahat ng isang piraso ng mga kakaiba ni Levi. Lahat sila ay nagsimulang mag-iskima at mag-isip tungkol sa kung paano kunin ang lahat para sa kanilang sarili. Ang sumunod ay isang napakalaking dami ng mga pagtatangka ng maraming puwersa at indibidwal sa buong mundo upang makuha ang mga sumusunod na Levi mula sa kanya. Nagpadala sila ng lahat ng uri ng mahiwagang gamot at mga pamamaraan para sa pagalingin ang lason, ngunit wala sa mga ito ang gumana. Wala sa kanila ang kasing lakas ng record ng pagbabago ng dugo. Wala silang epekto sa pag-alis ng lason. Tulad ng para sa mga item at pamamaraan na nagkaroon ng epekto, ang pag-access sa mga ito ay nablock. Parehong ginagawa ni Idre at ng iba pang, mahiwagang puwersa, ang kanilang makakaya upang sirain ang anumang bagay na may potensyal na maging panlunas. Ilan pa nga ang mga ito na pumatay sa mga gustong bumisita kay Levi bago pa man nila mahanap. Dahil doon, medyo nabagabag si Dr. Erebus. Kaya, pumunta siya kay Levi para usapan ang bagay na iyon sa kanya. Hindi pwedeng magpatuloy ang mga bagay na ganito. Hindi natin kayang harapin lahat ng taong pumupunta para hanapin tayo. Nag-aalalang sabi ni Dr. Erebus. Nagsalubong ang kilay ni Levi. Hindi na kayanan ng mga dumating ang lason. At ang mga makakatulong sa lason ay hindi makakarating. Sa sandaling iyon, nagsalita ang Digital God. Gayunpaman, may mga matatayo sa mga taong nagsimulang pumatay. Malalaman natin ang kanilang mga pagkakakilanlan sa lalong madaling panahon. Ginagawa nila ang mga bagay na iyon para mapilitan ang misteryosong puwersa na kumilos para mabantayan nila. Iyon ang hindi inaasahan ng organisasyong gustong maghayganti kay Idre. Naisip nila na si Levi ay nabigong magawa, na wala siyang mga tao o oras upang siyasatin ang mga ito. Hindi nila inaasahan na may sapat na mga taong nagtatrabaho si Levi para bantayan niya sila. Nakatitig si Levi sa Digital God. Bantayan mong mabuti ang mga taong iyon. Patuloy silang mag-strike, kaya subukang alamin ang kanilang pagkakakilanlan sa lalong madaling panahon. Naiintindihan. Lumingon si Levi kay Dr. Erebus. Pumunta at salain ang mga bagay na magiging kapaki-pakinabang bilang panlunas. Ako mismo ang hahanapin nila. Ang conclusion sa lahat ng kanilang pagtatangka pagkaraan ng ilang sandali ay wala sa mga random na bagay na nakita nilang gumana. Kung nais nilang makahanap ng isang aktwal na panlunas, makikita lamang nila ito sa loob ng mga bansa o makapangyarihang mga paksayon. Tanging mga puwersang tulad ng mga iyon ang posibleng paraan o mahiwagang gamot para pagalingin ang lason. Sa makatuwid, kailangan pa ring makipagtulungan ni Levi sa mga puwersang nasa labas. Hinahanap pa rin ni Redunst ang salarin at gumagawa ng paraan para gamutin ang lason para kay Levi. Nagpadala sila ng maraming pamamaraan at mahahalagang gamot upang gamutin ang lason sa kanya.
Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang nakatulong sa pagtanggal ng lason sa Forlivia. Walang pagpipilian si Levi kundi ang patuloy na maghanap ng lunas at umaasa na gagana ang planong itinakda niya. Kinailangan niyang aminin ang ideya ng bounty ay medyo kapaki-pakinabang, dahil pagkalipas ng ilang araw, dumating na ang pag-asa. Nagmamadaling sinugod ni Dr. Erebus si Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2959. Daylight Robbery. Sabi ni Juan may ideya sila. Inihayag ni Dr. Erebus. Ang Juan ay dating isang napakakaraniwang bansa na may kakulangan sa pag-unlad sa teknolohiya. Marami rin silang nayon ng tribo. Sila ay karaniwang isang kalahating maunlad na bansa. Gayunpaman, mahilig ang bansa sa pakikipaglaban at pakikidigma. Ang lahat ng kanilang mga mamamayan ay medyo maayos at matatag na konstitusyon. Marami rin silang lihim na diskarte, mga kasanayan sa pagpapapino ng katawan, at mga wizard. Masyadong makapangyarihan ang kanilang mga konstitusyon. Kung ang lahat ng mga bansa ay biglang nawala ang lahat ng kanilang mga armas isang araw, si Juan ang magiging pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Habang ang edad ng teknolohiya ay bumaba sa mundo, sila ay itinulak sa sulok at bihirang marinig mula sa muli. Gayunpaman, ang muling pagkabuhay ng enerhiya ay naging dahilan upang sila ay bumangon mula sa abo. Tulad ng Zyperia, hindi sapat ang lakas ng kanilang teknolohiya para tulungan silang maiwasan ang sakunang makarating ito sa kanilang lupain. Hindi sila makapagtayo ng shelter tulad ni Erudia. Kaya, ang tanging pagpipilian na natitira para sa kanila ay harapin ang sakuna ng direkta. Dahil sa abnormal nilang pangangatawan, mas naabsorb at natunaw nila ang mas mataas na enerhiya kaysa sa ibang lahi para mabago ito sa sarili nilang lakas. Iyon ang regalo ng lahi nila. At dahil dyan, mayroong mahigit 500 mga Diyos-Diyosan sa kanilang bansa. Ang kanilang mga mandirigma sa pangkalahatan ay mas malakas din kung ihahambing sa iba na may parehong ranggo. Ang lahat ay salamat sa kanilang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang konstitusyon. Gumamit din sila ng lahat ng uri ng mga lihim na pamamaraan at mga kasanayan sa pagpino ng katawan upang gawing malakas ang kanilang sarili. Bilang karagdagan, ang kanilang mga wizard ay maaaring baguhin ang mga pagbabago sa enerhiya na kanilang hinihigop sa malaking lakas. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga Diyos-Diyosan ni Juan ay higit na makapangyarihan kaysa sa ibang mga Diyos-Diyosan. Ang kanilang buong lakas ay maaari pa ring patuloy na gumana. Katulad noon ang Juan ay nireranggo bilang ika-5 pinakamakapangyarihang bansa sa mundo pagkatapos ng mga muling pagbuhay sa enerhiya, kahit na sila ay nakaupo sa ilalim ng listahan sa panahon ng teknolohiya. Nang marinig nila na si Levi ay naghahanap ng panlunas sa kanyang anak, binanggit nila na marami silang mga tao at mga wizard na may talento sa pagpapagaling ng mga lason sa mga nayon ng tribo. Iyon ay dahil alam nilang mapagbigay na tao si Levi. Pumayag na sila na makipag-ayos kay Levi, pero sobrang gaaman nila. Ang mga pagkakataon ng tagumpay ay halos kapareho ng paggamit ng talaan ng pagbabago ng dugo. Gayunpaman, marami pang kondisyon ang nakalakip sa deal. Marami silang mahuhusay na tao at mabisang pamamaraan. Baka kaya talaga nilang gamutin ang lason. Gayunpaman, dahil ito ay magiging isang pambansang pagsisikap, ang mga kondisyon na kanilang inilatag ay medyo mataas. Siyempre, dahilan lang nila iyon para gawin ang mahalagang pagnanakaw sa liwanag ng araw. Kung tutuusin, sino ba ang hindi gagawa ng kanilang makakaya at pakilyusan ang buong puwersa ng kanilang bansa upang makuha ang mga maaring maya-alok natin? Si Dr. Erebus ay labis na hindi nasisiyahan. Akala niya sinasamantala lang ni Juan ang kanilang kamalasan. Pagkatapos ng lahat, si Redunst ay lilito na lamang ng 50 mga kristal na humihingi ng enerhiya bilang kapalit ng record ng pagbabago ng dugo. Si Levi ang nagpasya na bigyan sila ng 100 kalkulasyon na kristal ng enerhiya. Humingi naman si Juan ng 1 toneladang spiritual energy crystals at 30 mahiwagang halamang gamot bago pa man sila mag-alok ng isang mabisang paraan o mabisang mahiwagang gamot upang gamutin ang lason. Maaaring ibigay ni Levi kay Juan ang kanilang hiniling, ngunit walang kahihiyan sa kanila na samantalahin ang kanyang kasawian ng tahasan. Labis na galit si Dr. Erebus na halos gusto niyang tanggapin ang kanilang alok sa lugar. Kaya naman pumunta siya kay Levi para makipag-usap. Gayunpaman,
Wala nang higit na inaalala si Levi kaysa sa kanyang anak sa ngayon, kaya sinabi niya, ayos lang. Ito ay mga makamundong pag-aari lamang. Ibibigay ko sa kanila ang gusto nila basta't maligtas si Evie. Totoo yan. Ang dami nilang hinihingi ay wala tayong hindi kakayanin. Tumanggo si Dr. Erebus. Mabuti. Pumunta na tayo sa Hoan ngayon din. Naiinip na deklara ni Levi. Ayaw niyang mangyari muli ang anumang bagay tulad ng pagkasira ng talaan ng pagbabago ng dugo. Hindi nagtagal ay dumating na sila ng kanilang mga kampan kay Hoan. Kahit sa malayo ay natatanaw na nila ang pagtanggap ng mga tao sa kanila. Tingnan mo kung paano nila tayo tinatanggap, sabi ni Dr. Erebus. Papasok na sana ang barkada sa loob, may hamarang sa kanila. Hawakan mo, wala pang makapasok sa inyo. Sigaw ng sugo ni Hoan. Anong mali? Tanong ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2960. Pinaikot ang katotohanan. Maging si Dr. Erebus ay nalilito. Nang dumating siya sa Hoan noon para magsagawa ng negosasyon, ang mga tao doon ay napakasigla. Masigasig sila na sana nandoon na si Levi kasama si Forlivia para magawa nila agad ang palitan. Ganyan nila kagusto ang mga mahiwagang at mga kristal na enerhiya. Ngayong dumating na si Levi, hinaranggan nila ang kanyang dinadaanan sa halip na ay welcome agad siya at ang kanyang mga subordinate sa kanilang bansa. Tinuro ng Digital God ang sasakyang panghimpapawid sa likod at sumigaw, ang gusto mo ay nasa loob. Buksan ang gate ngayon din. Natatakot ka ba na babalik tayo sa ating salita? Nagtawanan ang isang grupo ng mga mamamayan ng Hoan nang marinig iyon. Hindi ka namin pinipigilan dahil dyan. Bago kayong lahat pumasok, may kailangan akong pag-usapan sa inyong lahat, the envoy said. Pumalakpak, nalaglag ang puso ni Dr. Erebus nang marinig iyon. Sinusubukan nilang maghanap ng gulo. Si Levi ay karga-karga si Forlivia sa kanyang likuran habang walang emosyong nakatitig sa sugo. Anong gusto mo? Alam mo ang tungkol sa aming mga kondisyon para sa pagpapakilos ng ating pambansang puwersa upang pagalingin ang iyong anak, tama ba? Nagpatuloy ang sugo. Tumanggo si Levi. Oo, alam ko. Anong meron dito? Si Dr. Erebus ay humakbang pasulong. Nakipag-negotiate ako sa mga kondisyon. Ano bang problema nito? Ngumiti ang sugo. Bueno, nakikita mo, ang mga kondisyon ay itinakda ng ating matandang araw. Medyo tanga siya dahil sa katandaan niya. Kaya, nabigo siyang maihatid ng maayos ang mga kondisyon. Hindi nakaimik si Dr. Erebus. Siya ang personal na nakipag-ayos sa mga kondisyon, at alam niyang matatas magsalita ang kausap niya. Malinaw nilang ipinahayag ang kanilang mga kondisyon at patuloy na ipinapaalala sa kanya ang mga ito. Naguguluhan siya kung bakit sinabi ng sugo na nabigo ang kanyang nakausap na may hatid ng maayos ang mga kondisyon. At saka, ang taong nakipag-ayos sa mga kondisyon sa kanya ay hindi isang matanda. Ang tao ay ang prinsipe ng korona ni Hoan, isang binata, hindi isang matandang tanga. Noon niya napagtanto na ang sugo ay babalik laban sa mga kondisyong itinakda noon. Agad na sumigaw si Dr. Erebus, nagkakamali kayong lahat. Ang taong nakausap ko ay ang prinsipe ng korona ng Hoan, hindi ang hari. Malinaw niyang ipinarating ang mga kondisyon. Galit na tinitigan siya ng sugo at ng marami pang iba. Nagsisigawan sila, kalokohan. Ang lakas ng loob mong magsinungaling sa harap namin. Ang taong kumausap sa iyo ay ang matandang hari. Hindi ginawa ng Crown Prince. Paano niya kakatawanin ang isang bagay na kasing halaga nito? Sa sandaling iyon, ang prinsipe ng korona ng Hoan ay lumapit kay Dr. Erebus. Hindi ka ba masyadong lalayo? Wala akong matandaang makipag-ayos sa iyo o kahit na nakilala kita noon. Tinitigan ni Dr. Erebus ang Crown Prince, ang taong personal niyang nakausap hindi pa lang, at ngumiti nang nagbitiw. Naging mas komplikado ang paggamit dahil tahasang binabaluktot ni Hoan ang katotohanan. Dahil sinabi ng Crown Prince na hindi nangyari ang negosasyon sa pagitan nila ni Dr. Hindi bababasa, iyon ay kung paano naiintindihan ni Levi ang sitwasyon. Tinitigan niya ang mga tao at napabulalas, dahil sinabi ninyo ang lahat na hindi malinaw ang sinabi ng matandang hari, sabihin sa amin kung ano ang gusto ninyo ngayon.
Itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras ko. Ang pag-aaksaya ng kanyang oras sa mga taong iyon ay hindi niya gustong gawin noong nasa matinding panganib pa si Forlivia. Gusto lang niyang pumasok at pagalingin siya. Kung magdidili-dali pa sila, baka pumasok na lang siya sa gate nang walang pakialam sa kahihinatnan. Napangiti ang Crown Prince. Magaling. Hayaan akong ipaliwanag ang mga bagay ng malinaw sa iyo. Kaya namin at handa kaming gamitin ang aming pambansang puwersa upang maalis ang lason sa katawan ng iyong anak. Gayunpaman, dahil nagpapakilos kami ng napakaraming mali at mga tao para tretuhin ang iyong anak, kailangan mong bigyan kami ng katumbas na halaga bilang kapalit. Kaya, makinig ka. Kung tatanggapin mo ang aming kondisyon, papasukin ka namin at gagamutin ang iyong anak. Kung hindi mo kaya, wala na tayong magagawa sa lason ng anak mo. Si Levi ay nasa full panic mode habang sumisigaw, kung gayon, itigil ang pag-aaksaya ng oras at sabihin sa akin kung ano ang gusto mo. Kahit na ang isang bulag ay maaaring sabihin na nais ng prinsipe ng korona na magdagdag ng higit pang mga kondisyon sa mga orihinal. Magaling. Ang mga sumusunod ay ang aming mga kondisyon. Gusto namin ng 3 tonelada ng mataas na kadalisayan na mga kristal na kalidad ng enerhiya at 100 mataas na kalidad na mga halamang kahoy. Live inspection muna tayo. Kung pumasa ang mga materyales sa inspection, papasukin ka namin. Naghihintay na sa loob ng mga ekspertong nakalap namin para gamutin ang lason ng iyong anak. Nang matapos magsalita ang prinsipe ng korona, nagyelo ang hangin. Natigilan si Levi at ang dalawa pa. Ito ay talagang isang daylight robbery. Ang karagdagang kondisyong iyon ay lubos na ikinagulat nila kaya tumahimik sila.